KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 681 hanggang 690. Ika-69 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 681. Master. Tatakot na hindi naiintindihan ng grupo ni Huang Xiaolong ang bigat ng sitwasyon, binigyang diin ni Jia Liang ang lakas ng Chief Alchemist Grandmaster Association, na nag-aalalang humihimok. Noong nakaraan, may Grand Elder ng Super Family na nagdulot ng ilang kaguluhan sa aming punong tanggapan. Tinaktan lang niya ang isang ordinaryong alchemist, ngunit pinatay siya kaagad ng ating hepe at ilang elder. Bukod dito, pinatay ang Grand Elder na iyon sa harap mismo ng Patriarch ng Super Family na iyon, sa kabila ng kahilingan ng Patriarch para sa awa. Dagdag ni Jia Liang sa dulo. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Jia Liang, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang mapangiti. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Who knows? Baka pagdating ng chief mo, hindi na niya tayo pahirapan pagkatapos makita kung gaano kagwapo ang master ko. Hindi napigilan ni Shi Xiaofei na matawa nang marinig ito, ang kanyang mukha ay namumulaklak na parang bulaklak. Ang Ascending Moon Old Man ay binigyan ng masamang tingin si Huang Xiaolong, at sinabing, maaari mong pigilan ang pambabolo mo, alam na ng matandang ito na ipinanganak siyang maganda, kailangan ko bang i-advertise mo ito? Muling tumunog ang magandang tunog ng tawa ni Shi Xiaofei. Napatulala si Jia Liang habang pinapanood ang palitan ni Huang Xiaolong at ng Ascending Moon Old Man, nakaramdam ng udyok na samuka ng dugo. Saan nga ba nagmula ang pares ng Master Disciple na ito? Sa ganitong sitwasyon, nasa mood pa silang magbiro. Naramdaman din ng mga nakapaligid na alagad ang pagkibot ng kanilang mga kalamnan sa mukha habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa oras na ito, sa loob ng isang mansyon na hindi kalayuan sa Alchemist Grandmaster Association, ginagabayan ni Lin Pinghai ang dalawang disipulo sa kanilang pagsasanay sa alchemy. Ang mga kamay ni Lin Pinghai ay sumayaw sa hangin na parang mga paro-paro habang ang isang mahabang linya ng mga elixir ay lumipad mula sa mesa, nahulog sa malaking itim na hurno na nakalagay sa gitna ng bakuran. Ito ay isang mataas na grado na pamamaraan ng pagpino na pinangalan ng Fluttering Butterfly Hands. Sinabi ni Lin Pinghai sa kanyang dalawang disipulo, manood ng mabuti, subukang unawain ang mga mahahalagang punto nitong Fluttering Butterfly Hand, banayad at patuloy na nagbabago. Habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, kapansin-pansing bumagal at banayad ang daloy ng hangin sa kanilang paligid. Kasunod ng mga galaw ng kamay ni Lin Pinghai, ang mga elixir sa hangin ay umiikot sa hindi inaasahang ritmo, pataas at pababa, pasulong at paatras. Nang ang lahat ng elixir ay nasa loob ng hurno, biglang gumawa si Lin Pinghai ng isang malaking galaw ng pagunat ng kanyang mga braso na para bang ang kanyang mga kamay ay dalawang higanting pakpak na parang lalabas na siya. Ang malalakas na globo ng apoy ay lumipad palabas mula sa katawan ni Lin Pinghai. Ito ang Great Rock Rising Waves. Idinagdag ni Lin Pinghai, ito ay isang magandang pagpapares para sa Fluttering Butterfly Hand, isang malambot, isang matigas. Ang essence ng Fluttering Butterfly Hand ay malambot at patuloy na nagbabago, habang ang Great Rock Rising Wave na ito ay nakatutok sa lakas at bilis. Sa puntong ito, ang paggalaw ng mga kamay ni Lin Pinghai ay unti-unting naging mas mabilis, na nagiiwan ng isang pelikula ng mga after images. Mula sa malayo, siya ay kahawig ng isang malaking bato na paulit-ulit na nagpapapakpak ng malalaking pakpak nito. Ang mga alon ng apoy ay sumugod ng pabilis, papunta sa pagan. Bilang elder ng Alchemist Grandmaster Association, kailangang aminin na si Lin Pinghai ay talagang nagtataglay ng mataas na antas ng mga kasanayan sa pagpino ng alchemy. Kung ito man ay ang kanyang kontrol sa apoy o ang kanyang pag-unawa sa mga diskarte sa pagpino. Ilang sandali pa, huminto si Lin Pinghai. Ang takip ng furnace ay umikot sa hangin habang ang isang maningning na liwanag ay sumabog mula sa furnace, habang ang mga bilog na medicinal pellets ay lumutang pataas. Sabi ko, ang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy ni Master ay mas mataas kaysa sa ating hepe.
Ang isa sa mga disipulo ay humakbang pasulong, magalang na pinupuri si Lin Pinghay. Sumasang-ayon ako, kung sasabihin ni Master na pangalawa siya, walang maglalakas loob na mag-claim na sila ang numero uno. Ang isa pang disipulo ay mabilis na nakahabol sa ilang hakbang, nang bobola na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Kinaway-kaway ni Lin Pinghay ang kanyang kamay na nagsasabing, ang level ni Senior Brother Association Chief ay mas mataas pa rin ng kaunti kaysa sa akin. Sa kabila ng mapagpakumbabang mga salita, ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Lin Pinghay ay nagpakita na sa loob-loob niya ay naisip na ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy ay nalampasan ng hepe, ang numero uno. Tao sa asosasyon. Habang si Lin Pinghay ay nakakaramdam pa rin ng kasiyahan, tumakbo ang isang gwardya na naguguluhang mukha, Elder, si Young Master ay tinamaan sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Ano ang sinabi mo? Nataman sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Iniisip ni Lin Pinghay kung tama ba ang narinig niya, sigurado ka ba? Tiyak. Elder, ang maliit na ito ay nakatanggap lang ng mensahe, nangyari talaga ito sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Sagot ng guard. Ang isa sa mga disipulo sa tabi ni Lin Pinghay ay malamig na bumantong hininga, talagang naglakas loob na magdulot ng kaguluhan sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Naglakas loob pa silang saktan si junior kapatid na si Lin Yanhan. Ang mga taong ito ay talagang pagod sa buhay. Guro, pangungunahan ko ang isang grupo ng mga eksperto para hulihin sila. Ang isa pang alagad ay mabilis na nagboluntaryo. Malamig na sinabi ni Lin Pinghay, hindi na kailangan, pupuntahan ko ang sarili ko. Gusto kong makita kung anong bulag na hanggalang ng ahas na sakta ng anak ko sa punong tanggapan. Siya ay humakbang palabas, na nag-uutos, lahat kayo ay sumama sa akin. Oo, Master. Lumabas si Lin Pinghay sa kanyang mansyon kasama ang kanyang dalawang disipulo, patungo sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Nang matanggap ni Lin Pinghay ang mensahe, bilang isa sa mga elder ng asosasyon, halos sabay ding natanggap ni Chenye ang balita. Katulad ni Lin Pinghay, nagalit din si Chenye sa pangyayari. Si Lin Yanhan ay maaaring ituring na kanyang martial nephew. Ang kabilang partido ay naglakas loob na saktan si Lin Yanhan sa kanilang punong tanggapan, hindi ba't iyon ay katulad ng paghampas sa kanyang mukha sa mata ng publiko? Ulap ng galit, nagbigay ng utos si Chenye. Lahat ng elder ng Alchemist Grandmaster Association ay dapat magtipon sa punong tanggapan. Habang nangyari ang lahat ng ito, si Lin Pinghay ang unang dumating sa Alchemist Grandmaster Association. Sa pasukan ng punong tanggapan, isang marahas na layuning pagpatay ang lumabas mula sa katawan ni Lin Pinghay nang makita niya ang kanyang anak, si Lin Yanhan, na nakabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mga durog na bato sa tapat ng kalye. Sumugod siya sa loob ng gusali ng punong tanggapan, umuungal, sino? Sino ang nangahas na saktan ng anak ko? Kamulong dito para mamatay. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa bulwagan, nang inig ang buong gusali. Napalitan ng takot ang mukha ni Jia Liang nang makita niya si Lin Pinghay na galit na sumugod. Para sa isang mababang antas na alchemist tulad ni Jia Liang, ang asosasyong elders tulad ni Lin Pinghay ay katulad ng isang malaking bundok. Ang mga disipulong naiwan, naghihintay na manood ng magandang palabas, lahat ay namutla sa momentum ni Lin Pinghay. Bukod sa pagiging Alchemist Grandmaster Association Elder, ang cultivation ni Lin Pinghay ay nasa perpektong yugto ng peak late 10th Order God Realm. Isang walang talo na pag-iral sa ibaba ng High God Realm. Matapos pakawalan ng kanyang dagandong ng galit, nilaybot ng mga mata ni Lin Pinghay ang bulwagan. Bumaba ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, at sa Ascending Moon Old Man. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, silang tatlo ang pinakakitang-kita. Ngunit nang makita ni Lin Pinghay ang likod ng Ascending Moon Old Man, natahimik siya sandali. This figure, could he be? Sa pag-iisip ng posibilidad, nanginginig siya mula ulo hanggang paa na parang sinusubukang ipagpag ang isang makapal na layer ng alikabok.
Si Jia Liang at ang lahat na namumutla sa takot ay natigilan ng mapansin ang kagalakang ekspresyon sa mukha ni Lin Pinghai. Ang kanilang mga tingin ay lumingon sa kung saan nakatingin si Lin Pinghai, ang matanda. Sa oras na ito, ang ascending moon old man ay tumalikod upang harapin si Lin Pinghai, isang malamig na titig sa kanyang mga mata. Isang malamig na panginginig ang bumalot sa katawan ni Lin Pinghai mula sa titig na iyon, ngunit dali-dali siyang lumapit sa ascending moon old man, malabo ang mga mata. Bago ang gulat ng mga mukha ni Jia Liang at ng iba pa, si Lin Pinghai ay biglang lumuhod sa harap ng ascending moon old. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 682. Senior Brother Huang. Guru. Ang salitang ito ay parang kulog sa pandinig ni Jia Liang at ng mga nakapaligid na disipulo, na hindi makapaniwalang nakatingin habang nakaluhod si Lin Pinghai sa harap ng ascending moon old man. Nablangko ang kanilang mga utak, ni isa sa kanila ay hindi makapaniwala na ang pulubi na matandang ito, payat ngunit makapal ang mukha, na karamihan sa kanila ay naniniwala na medyo hindi tama sa ulo, ay naging master ni Lin Pinghai. Sino si Lin Pinghai? Si Lin Pinghai ay isang elder ng Alchemist Grandmaster Association A. Hindi pa banggitin ang mga naruroon sa bulwagan, maging ang mga personal na disipulo ni Lin Pinghai ay natulala. Hindi pa nila narinig na binanggit ng kanilang guro ang anumang bagay tungkol sa sarili niyang guro. Sa totoo lang, hindi dahil ayaw sabihin ni Lin Pinghai sa kanila, kaya lang ay mahigpit na pinagbawalan ng ascending moon old man si Lin Pinghai na magsalita tungkol sa kanya sa harap ng iba. Higit pa rito, hindi inamin ng ascending moon old man na si Lin Pinghai ay kanyang estudyante. Kahit na hindi kinilala ng ascending moon old man si Lin Pinghai bilang kanyang disipulo, sa puso ni Lin Pinghai, ang ascending moon old man ay ang kanyang master. Kung wala ang patnubay ng ascending moon old man, hinding-hindi niya makakamit ang antas ng mga kasanayan sa alchemy na mayroon siya ngayon, at tiyak na hindi siya magiging elder ng Alchemist Grandmaster Association. Habang ang lahat ay gulat at hindi pa rin makapaniwala, isa pang malaking grupo ng mga tao ang sumugod sa bulwagan. Ang malakas na ingay ay umakit kay Jia Liang at sa atensyon ng lahat. Ang paglingon sa kanilang mga ulo ay lalong namutla ang kanilang maputlang mukha. Ang mga bagong dating ay walang iba kundi ang Alchemist Grandmaster Association Chief, si Chen Ye, kasama ang kanyang mga elder. Si Chen Ye at isang grupo ng mga elder sa likod niya ay sumugod sa bulwagan na may matinding galit na mga mukha, ngunit nang sumugod sila sa bulwagan at nakita si Lin Pinghai na nakaluhod sa sahig, lahat sila ay natigilan. Nang sa wakas ay nakita nila ang mukha ng ascending moon old man, bawat isa sa kanila ay nanginginig sa pananabik. Katulad ni Lin Pinghai dati, si Chen Ye ay nagmadaling lumuhod sa harap ng ascending moon old man, yumuko at sumaludo, Guru. Master. Lahat ng tao sa bulwagan ay parang may kulog na tumama sa itaas ng kanilang mga ulo, lalo na si Jia Liang. Sa oras na ito, ang natitirang Alchemist Grandmaster Association Elders ay nagmamadali din sa harap ng ascending moon old man, magalang na sumaludo sa kanilang mga tuhod, pagbati, Grand Elder ang ascending moon. Grand Elder. Ang matandang ito ay isa talaga sa tatlong maalamat na Grand Elder ng Alchemist Grandmaster Association. Bukod dito, siya ang pinuno ng tatlong Grand Elder Ascending Moon. Isa pang malaking alon ng pagkabigla ang bumagsak sa puso ni Jia Liang at sa mga naruroon. Sa labas ng kalye, sa wakas ay nagkamalay si Lin Yanhan, nagpupumiglas mula sa mga durog na bato sa itaas niya hanggang sa kanyang mga paa. Nagpakawala siya ng isang hayop na parang dagandong, matanda, gusto kong patay ka, patay. Kakaakyat lang ni Lin Yanhan mula sa mga guho, medyo magulo pa rin ang kanyang isip, kaya napabayan ang eksenang nagaganap sa loob ng bulwagan. Pagkatapos lamang niyang sumigaw ay tumingin si Lin Yanhan sa bulwagan. Nang makita ni Lin Yanhan ang dagat ng Alchemist Grandmaster Association Elders na nakaluhod patungo sa ascending moon old man, siya ay natigilan. Gayunpaman, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin niya napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng eksenang nasa harapan niya. Ang malamig na tingin ng ascending moon old man ay bumagsak kay Lin Pinghai, na nakaluhod sa kanyang harapan, ito ang mabuting anak na pinalaki mo.
Nakaramdam ng lamig si Lin Pinghay sa kanyang likuran, natarante siya dahil sa takot, guro, hindi alam ni Hanner ang iyong pagkakakilanlan, mangyaring iligtas ang kanyang buhay. Paulit-ulit niya yumuko, nagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak. Si Chen Ye o alinman sa mga elder ay hindi nang ahas na magbitaw ng isang tunog. Master. Tulala na tinitigan ni Lin Yanhan ang kanyang ama na ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig na tinatawag ang pulubing matandang iyon na master. Natarante siya at mamalot ang takot sa kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha. Malamig na sinabi ng Ascending Moon Old Man kay Lin Pinghay, kung hindi ka itinuring na half-student ko, sa tingin mo ba ay buhay pa siya hanggang ngayon? Maaari siyang makatakas sa parusang kamatayan, ngunit hindi parusa. Alam mo na ang gagawin. Nagpatuloy si Lin Pinghay sa pagyuko, sinasabing alam niya ang gagawin, pinasasalamatan ng Ascending Moon Old Man para sa awa. Pagkatapos, personal niyang inilabas ang utos na arestuhin at ikulong si Lin Yanhan sa loob ng bilangguan ng Alchemist Grandmaster Association. Mamaya, si Lin Yanhan ay parurusahan ayon sa krimen ng pagsalungat sa kanyang mga nakatataas. Doon lang na-relax ang malungkot na mukha ng Ascending Moon Old Man, tumango kay Lin Pinghay at Chen Ye, tumayo kayong lahat. Bagamat galit pa rin siya sa loob, ang status ni Li Pinghay at Chen Ye ay hindi na katulad ng dati. Ang pagpapaluhod sa kanila ng mahabang panahon sa bulwagan ng Alchemist Grandmaster Association ay hindi nararapat. Sina Lin Pinghay, Chen Ye, at ang mga elder ay magalang na kinilala bago tumayo. Itinuro ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong, sinabing walang katotohanan, siya si Huang Xiaolong, ang aking personal na disipulo. Lumapit kayong lahat at batiin siya bilang inyong senior brother Huang. Personal na alagad. Ang pagkabigla ay makikita sa lahat ng mga mukha ng mas mataas na echelon ng Alchemist Grandmaster Association. Alam ni na Chen Ye, Lin Pinghay, at lahat ng elder kung gaano kahigpit ang kinakailangan ng Ascending Moon Old Man sa pagtanggap ng isang personal na disipulo, kaya naman, batay sa kanilang mga talento, maaari silang ituring na kalahating estudyante ng Ascending Moon Old Man. Gayunpaman, ang binatang ito sa harap nila talaga. Sa kabila ng matinding pagkabigla, walang sino man sa kanila ang nangahas na tanggapin ang mga salita ng Ascending Moon Old Man bilang simoy ng hangin, mabilis na binati si Huang Xiaolong bilang senior brother Huang. Ang bawat isa sa kanila ay taos-puso, walang anumang mapagpanggap na saloobin. Ang mga elder na hindi mga estudyante ng Ascending Moon Old Man ay nagmamadali ring batiin si Huang Xiaolong, na may suot na magiliw na mga ngiti sa kanilang mga mukha, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng paggalang. Noong taong iyon, nang tanggapin ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong bilang isang personal na disipulo, ang seremonya ay isinagawa sa Golden Dragon Peak kung saan ang Black Warrior Institute Grand Elders lamang ang mga saksi, at sa gayon ay hindi kumalat ang usapin. Samantalang sina Chen Ye, Lin Pinghay, at karamihan sa mga elder ng Alchemist Grandmaster Association ay bihirang lumabas, na ginugugol ang halos lahat ng kanilang mga araw sa pagpino ng mga table task. Kaya, wala sa mga taong ito ang nakakaalam na kinuha ng Ascending Moon Old Man ang isang personal na disipulo. Natural, ni hindi nila alam ang ibang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal. Gayunpaman, narinig kahit na ang Alchemist Grandmaster Association Chief na tinatawag siyang Senior Brother Huang, sa sandaling ito, si Huang Xiaolong ay nalilito kung paano kumilos. Pinapanood si Huang Xiaolong na hindi alam kung ano ang gagawin mula sa gilid, ang Ascending Moon Old Man ay nakadama ng isang pakiramdam ng tagumpay, sarap sa sandaling iyon. Sa huli, naipasa ni Huang Xiaolong ang kanyang Alchemist Assessment. Gayunpaman, nang malaman ni na Chen Ye, Lin Pinghay, at ng iba pang elder mula kay Jia Liang na si Huang Xiaolong ay nagpino ng hindi gumagamit ng furnace, at saka, gumamit ng mga karaniwang sangkap upang makagawa ng Saint-grade amorphous star pellets, sila ay namangha. Matapos talakayin ang bagay na ito, napagkasunduan nilang bigyan si Huang Xiaolong ng status na elder. Sa katunayan, kapag ang isang tao ay umabot sa antas ng isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster at nakapasa sa pagtatasa, sila ay mapopromote sa mga elder.
Dahil ang Ascending Moon Old Man ang isa sa mga dahilan, si Huang Xiaolong ay na-promote ng may exemption sa mga karagdagang assessment. Patungo sa desisyong ito, ang Ascending Moon Old Man ay walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa pagpino ng alchemy ay higit pa sa kwalipikadong maging isang elder. Walang duda, si Huang Xiaolong ang unang taong direktang tumalon mula sa isang alchemist patungo sa isang elder. Nang matapos ang lahat, magalang na inimbitahan ni Chen Ye ang Ascending Moon Old Man, Huang Xiaolong, at Shi Xiaofei na magpahinga sa kanyang tirahan. Nang marinig ang pagsangayon ng Ascending Moon Old Man, ang Alchemist Grandmaster Association Chief na ito ay nasa Cloud9, malinaw na ipinakita ito sa kanyang pananalita at kilos. Habang papunta si Huang Xiaolong at ang iba pa sa tirahan ni Chen Ye, kumalat din ang balita tungkol sa Alchemist Assessment ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 683. Tinuno Mountain Goat. Sa loob ng isang manor sa hilagang sulok ng Royal Peel City, si Siang Mingji ay mukhang malungkot. Kumalat na ang balita tungkol kay Huang Xiaolong na kumuha ng Alchemist Assessment, kaya hindi katakataka na narinig din ito ni Siang Mingji. Tatabi ni Siang Mingji ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng light purple na brocade na robe. Ang kanyang mga kamay ay natural na nakalagay sa kanyang likuran, ngunit isang marilag na aura ang naramdaman mula sa kanya. Maging ang mga gwardya ay walang kamalay-malay na nagpipigil ng hininga sa harapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang principal ng Asher Dragon Institute, si Qin Yi. Sinabi ni Qin Yi, hindi ko talaga akalain na ang talento ng alchemy ni Huang Xiaolong ay kasing ganda. Nang walang furnace, at gamit ang mga karaniwang sangkap na inihanda ng Alchemist Grandmaster Association, nagawa niyang pinuhin ang Saint Grade Amorphous Star Pellets. Hindi ito magiging posible kung ang kanyang mga kasanayan ay hindi umabot sa antas ng isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster. Malamang na sadyang pinalaki ng Alchemist Grandmaster Association ang insidente dahil siya ang personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man, na inilalagay si Huang Xiaolong sa isang pedestal. Kitang-kita sa tono ng pananalita ni Siang Mingji ang pagtatampo. Hindi ako naniniwala na sa wala pang 30 taon ng pagsasanay ay maaabot niya ang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster. Sa katunayan, walang alinlangan na mahirap para sa sino man na maniwala maliban kung nasaksihan nila ito ng kanilang sariling mga mata. Isang taong natuto ng alchemy sa loob ng halos 30 taon na nakamit ang ranggo ng isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster. Ito ay katulad ng isang taong nagtanim ng wala pang 200 taon na nakapasok sa High God Realm. Walang maniniwala. Isang liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Qin Yi habang nakikinig siya, parehong sina Chen Ye at Lin Pinghai, gayon din ang iba pang elder ng Alchemist Grandmaster Association ay nagkaisang desisyon na bigyan si Huang Xiaolong ng isang elder na posisyon sa asosasyon. Kung si Huang Xiaolong ay walang mga kinakailangang kasanayan, ang Alchemist Grandmaster Association ay hindi aabot ng ganito. Isang matangkad na matatag na lalaki sa tabi ni Qin Yi ang sumingit, kahit na ang Huang Xiaolong na iyon ay talagang may mga kasanayang maihahambing sa isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster, hindi ito nangangahulugan na magagawa niyang manalo sa junior brother sa Alchemist Grandmaster Competition. Ang junior brother ay ganap na sumanib sa Asher Dragon Divine Fire, ang pagkatalo kay Huang Xiaolong ay magiging isang madaling bagay. Ang matatag na lalaking ito ay ang pinakamatandang disipulo ni Qin Yi, si Zheng Chu. Tumango si Qin Yi, sumang-ayon siya sa kanyang panganay na disipulo. Ang 4 na banal na apoy noong sinaunang panahon ay ang pinakamalakas na apoy sa 4 na kalawakan, at ang Asher Dragon Divine Fire ang tagapagbalita ng 4 na banal na apoy, na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sinabi ni Siang Mingji, mabuti sa ganitong paraan. Ngayong hawak na ni Huang Xiaolong ang katayuan ng isang elder ng Alchemist Grandmaster Association, ang pagpisil sa kanya sa kompetisyon ay magbibigay sa akin ng higit na kasiyahan, na nagpapataas ng aking prestihiyo.
Katulad ng reaksyon ni Siang Mingji nang marinig ng mga kalahok mula sa lahat ng apat na kalawakan na si Huang Xiaolong ay may mga kasanayang maihahambing sa isang mataas na antas na alchemist grandmaster sa kabila ng pagsasanay ng alchemy ng wala pang 30 taon, karamihan sa kanila ay walang humpay na umiling sa kawalan ng paniniwala. May ilan pang nanunuya. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam sa mga talakayang nagaganap sa labas. Matapos makarating sa tirahan ni Chen Ye kasama ang Ascending Moon Old Man at si Xiaofei, silang tatlo ay hindi na lumabas mula noon. Sa pananatili roon, sina Huang Xiaolong at Chen Ye ay matututo sa isa't isa, naghahambing ng kanilang mga pamamaraan sa pagpino ng alchemy. Naturally, habang dumarami ang mga oras na pinagkukumpere nila, ganoon din ang pagkabigla ni Chen Ye. Pagamat si Chen Ye ay ang Alchemist Grandmaster Association's Chief, kung ikukumpara sa Ascending Moon Old Man, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay kulang pa rin. Ngunit, hindi lamang ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong ay halos maihahambing sa Ascending Moon Old Man, sa ilang mga aspeto, si Huang Xiaolong ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanyang master. Naiintindihan ni Chen Ye ang pagtataka. Noong una, may pagdududa pa rin si Chen Ye sa paglalarawan ni Jia Liang tungkol sa pagpino ni Huang Xiaolong ng Saint Grade Amorphous Star Pellets na walang furnace. Sa bagay, hindi naman niya ito personal na nasaksihan. Gayunpaman, matapos makita si Huang Xiaolong sa pagkilos, sa wakas ay napagtanto ni Chen Ye na ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa alchemy ay lumampas sa kanyang mga pagpapalagay. Habang ang dalawang lalaking ito ay nagpapalitan ng mga payo, si Shi Xiaofei ay nanunood at nakikinig, umaani ng malaking ani. Tungkol naman sa Ascending Moon Old Man, walang nakakaalam kung saan siya tumatakbo araw-araw. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Sa malalim na gabi. Nakatitig si Huang Xiaolong sa kalangitan sa gabi, nakatayo sa bakuran. Pumasok si Shi Xiaofei, lumapit sa tabi ni Huang Xiaolong at mahinang nagtanong, bukas ang kompetisyon, iniisip mo pa ba ang Asher Dragon Divine Fire na nakuha ni Siang Mingji? Umiling si Huang Xiaolong, hindi. Kahit na ang pagkuha ni Siang Mingji ng Asher Dragon Divine Fire ay nagdulot ng isang tiyak na panganib kay Huang Xiaolong, hindi siya nabalisa. Ang iniisip niya ay, sa katunayan, ang kanyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay sa Earth. Halos 70 taon na ang lumipas mula nang ipanganak siyang muli sa mundong ito, naisip niya kung paano na ang mga magulang niya noon. Kung ang daloy ng oras dito ay pareho sa Earth, kung gayon ang kanyang nakaraang buhay ng mga magulang ay malamang na namatay. Sa ilang sandali, napuno ng kalungkutan ang puso ni Huang Xiaolong. Naramdaman ng kalungkutan ni Huang Xiaolong, inabot ni Shi Xiaofei ang kanyang mga kamay, ang lamang sa mga mata nito na nakatingin sa kanya, kahit ano pa ang hinaharap, palagi akong nasa tabi mo. Pumihit ang kanyang pulso, hinawakan ng maliliit na kamay ni Shi Xiaofei, magiliw na sinabi, pagkatapos kong manalo sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament, magpakasal tayo. Nanginginig si Shi Xiaofei, ang kanyang mga mata ay namumula at umaambon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkayakap ang dalawang figure. Tahimik na bumigay ang madilim na kurtina ng gabi habang ang makinang na sikat ng araw ay sumisikat mula sa silangan. Paglabas mula sa kanyang bakuran, si Huang Xiaolong ay nagtungo sa harapang bulwagan. Si Chen Ye, ang Ascending Moon Old Man, at Shi Xiaofei ay nakaupo na sa bulwagan. Nang makita ni Huang Xiaolong ang matandang lalaki na nawala nitong mga nakaraang araw, hindi niya napigil ang saksakin siya, nag-ferment ka na ba sa Royal Pill House nitong mga nakaraang araw? Ang Ascending Moon Old Man ay ngumiti ng nakakatakot, paano mo nalaman? Hindi nakaimik si Huang Xiaolong. Mukhang natutulog talaga ang matandang ito sa Royal Pill House nitong mga nakaraang araw. At muli, nagsasalita tungkol sa Royal Pill House, ang kanyang mga iniisip ay naliligaw patungo sa Royal Pill Wine. Namuho ang laway sa kanyang bibig nang maisip ang alak. Napagpasyahan niyang manatili sa Royal Pill City ng kaunti para lang sa Royal Pill Wine. Sa kabila ng panuntunan ng Royal Pill House na naghihigpit sa bawat tao sa isang pitsyel ng Royal Pill Wine, hanggat may pera ang isa, maaari silang pumunta doon araw-araw.
Sa oras na ito, magalang na tinanong ni Chenye ang Ascending Moon Old Man, Guro, magsisimula ang Alchemist Grandmaster Competition sa loob ng isang oras, pwede ba? Tumango ang Ascending Moon Old Man, and, umalis na tayo. Pagkasabi noon, umalis silang apat sa mansyon, naglakad patungo sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Association. Ang Alchemist Grandmaster Competition ay gaganapin sa plaza sa harap ng gusali ng punong tanggapan. Sa oras na dumating ang apat na grupo ni Huang Xiaolong, ang plaza ay puno na ng mga tao. Tilinpinghay at ang iba pang mga elder na maagang dumating ay nagmamadaling pasulong nang makita nila si Chen Ye at ang Ascending Moon Old Man, na sumaludo ng may lubos na paggalang. Ang maingay na plaza ay tumahimik ng husto nang dumating sila. Halos lahat ay napalingon sa kanila. Maraming tao, ngunit nakita pa rin ni Huang Xiaolong si Siang Mingji sa gitna nila. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Siang Mingji, nakita ni Huang Xiaolong ang matinding puot, layuning pumatay, at maging ang paghamak. Hindi ko inaasahan na narito rin ang matandang halimaw na iyon, mamulong ang Ascending Moon Old Man sa kanyang paghinga. Narinig ni Huang Xiaolong ang paghungol ng Ascending Moon Old Man at ang kanyang mga mata ay sumunod sa direksyon ng tingin ng Ascending Moon Old Man, na humahantong sa isang maliit na matangkad na matandang lalaki na may goatee. Isang kakaibang payat na matanda. Yan ang Ancestor Mountain Goat. Nagulat si Chen Ye nang makita niya ang kakaibang matanda. Ancestor Mountain Goat. Natarante si Huang Xiaolong. Ang Ancestor Mountain Goat na ito ay nagawang bigyang pansin ng Ascending Moon Old Man at Chen Ye. Ipinaliwanag ni Chen Ye kay Huang Xiaolong, ang Ancestor Mountain Goat na ito ay isa sa pinakamalakas na Beast Kings ng Demonic Beast Clan. Isa siyang master sa God ranking list. Hindi ko inaasahan na sasali rin siya sa kompetisyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 684. Timula ng pagpipino. Ang pinakamalakas na Beast King ng Demonic Beast Clan. Isang master sa God ranking list. Si Huang Xiaolong ay namangha. Para sa isang tao na tatawaging matandang halimaw ng Ascending Moon Old Man, halata na ang edad ng Ancestor Mountain Goat na ito ay nasa mas mataas na dulo, hindi mas masahol pa kaysa sa mga ancestors ng Super Forces. Ang Ancestor Mountain Goat na ito ay malamang na may mas mataas na seniority kaysa sa mga karakter na antas ng Ancestor, dahil sila ay katulad ng kasalukuyang Alchemist Grandmaster Association Chief, Chen Ye. Sa harap ng Ascending Moon Old Man, ang mga taong iyon ay mga juniors lamang, malayo sa karapat-dapat na tawaging matandang halimaw. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay naging malungkot. Ang Alchemist Grandmaster Competition sa pagkakataong ito ay talagang naakit ang isang matandang halimaw sa antas na ito. Gayunpaman, ang pag-alala na ang isa sa mga gantimpala para sa unang pwesto ay isang ranggo na 6 na Diyos, makatuwiran ito. Isang ranggo 6 na Diyosa. Kahit na sa Ascending Moon Old Man, ito ay lubhang nakatutokso. Sa puntong ito, nilinggan ni Ancestor Mountain Goat si Huang Xiaolong, isang apoy na kumikislap sa lalim ng kanyang mga mata. Biglang nanginig ang kaluluwa ni Huang Xiaolong na ikinahihilo. Ang Ascending Moon Old Man ay malamig na sumimangot, agad na pinunasan ang ulo ni Huang Xiaolong. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Huang Xiaolong matapos mapagtanto ang nangyari. Ang Ancestor Mountain Goat na ito ay naglilinang ng isang pamamaraan na tinatawag na Grand Soul Engulfment Purgatory Technique, sabi ng Ascending Moon Old Man. Ang kanyang titig ay parang mga piercing dagger na nanlilisik sa Ancestor Mountain Goat. Sa halip ay ngumiti ng matamis si Ancestor Mountain Goat, nagtanong, Ascending Moon, mukhang gumaling na ang iyong mga sugat. Umisi ang Ascending Moon Old Man, sapat na para patayin ka. Ilang buwan na ang nakalilipas, sa scuffle para sa Buddha Sarira, ang Ancestor Mountain Goat ay isa sa 5 tao na umatake sa kanya. Maliban sa Ancestor Mountain Goat, ang iba pang 4 na tao ay mga matandang halimaw na ang mga pangalan ay nasa God ranking list. Sa halip ay ibinaling ni Ancestor Mountain Goat ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong, bata, parang ang Buddha Sarira na iyon ay dinalisain mo.
Si Huang Xiaolong ay umiiwas at tahimik, hindi nagbibigay ng sagot. Ang ascending moon old man ay hindi na nagabala sa kabilang partido. Pinangunahan sina Huang Xiaolong at Chen Ye, naglakad siya patungo sa harapan ng plaza. Bumagsak ang tingin ni Ancestor Mountain Goat sa likod ni Huang Xiaolong, isang malamig na nakakatakot na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata, siya lang ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang Buddha Sarira na iyon ay isang bagay na matagal na niyang ninanais, ngunit ito ay talagang pino ng isang maliit na bata, paano siya papayag? Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya nagpasya na lumahok sa kompetisyon ng alchemy na ito ay hindi lamang para sa ranggo na 6 na Diyos. Pagdating sa harap ng plaza, ang Ascending Moon Old Man ay umakyat sa host stage kasama sina Chen Ye at Lin Pinghai. Samantalang si Huang Xiaolong, bilang isa sa mga kalahok, ay nanatiling nakatayo sa ibaba ng entablado. Ang panisukat ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang higit sa 10,000 tao. Gayunpaman, sa kabila ng mga kapakipakinabang na premyo na inaalok ng Alchemist Grandmaster Association sa pagkakataong ito, hindi maraming tao ang nagparehistro para sa kompetisyon. Sa mga nakaraang kompetisyon, halos 5 hanggang 6,000 tao lamang ang aktwal na nakilahok. Kung tutusin, gaano man kaakit-akit ang mga premyo, ang pagkapanalo ay nakadepende sa kakayahan ng isa. Sa pangkalahatan, ang mga nagparehistro para sa kompetisyon ay may mga kasanayan ng isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster. Iilan lamang sa mga tao sa antas ng Alchemist Master ang lalahok. Sa pagkakataong ito, dumable talaga ang bilang ng mga kalahok sa 12,000. Kahit na may 12,000 tao sa plaza, hindi pa rin ito masikip. Bilang karagdagan, ang parisukat na perimeter ay puno ng iba't ibang mga alagad ng pamilya at mga master na naghihintay na panoorin ang kompetisyon. Ang parisukat ay isang babel ng ingay, bawat sulok ay may mga grupo ng mga tao na nag-uusap kung sino ang magiging huling magwawagi sa Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito at tatanggap ng titulong Pil King. Mga kaibigang kalahok sa kompetisyon, mangyaring tumayo ayon sa bilang na inilaan sa iyo. Sa entablado ng host, pumakbang pasulong si Lin Pinghai, nagtuturo sa isang nakakakilabot na boses. Ang Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito ay pinangangasiwaan ni Lin Pinghai. Nang si Huang Xiaolong at ang iba pang mga kalahok ay nagparehistro para sa kompetisyon, ang Alchemist Grandmaster Association ay nagbigay ng isang plate number para sa bawat isa sa kanila, kaya sa mga tagubilin ni Lin Pinghai, lahat ng mga kalahok ay lumipat sa kanilang sariling mga lugar sa plaza. Pagkatapos ng maikling pag-ikot, muling tumahimik ang plaza. Nang makitang lahat ng mga kalahok ay nakahanap na ng kanilang mga lugar, nagsalita si Lin Pinghai, pag-uusapan ko muna ang tungkol sa mga patakaran. Katulad noong nakaraan, nahahati ang kompetisyon sa 2 yugto, ang preliminary at final round. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lin Pinghai na ipaliwanag ang mga patakaran ng parehong preliminary at final round ng kompetisyon. Sa preliminary round, ang Alchemist Grandmaster Association ay magbibigay sa lahat ng kalahok ng isang standard furnace at ang mga kalahok ay kinakailangang pinuhin ang isang mataas na ranggo na Divine Grade Spirit Pellet, ang Potent Physic Peel. Maliban sa karaniwang furnace, ang Alchemist Grandmaster Association ay naghanda din ng katulad na kalidad ng mga sangkap ng damo na kailangan ng bawat kalahok. Para makapasa sa preliminary stage, kinailangan nilang pinuhin ang Potent Physic Peel sa loob ng 3 oras. Nang marinig ng mga kalahok ang mga panuntunan sa paunang yugto, marami sa kanila ang namutla. Ang pagpino nitong mataas na ranggo na banal na pellet na tinatawag na Potent Physic Peel ay hindi mahirap, gayunpaman, sa limitasyon sa oras na inilagay sa 3 oras, ang mga pagkakataong magtagumpay ay lubhang nabawasan. Bukod dito, napansin ng lahat ng kalahok na ang mga hurno na ibinigay ng Alchemist Grandmaster Association ay ang pinakamababang grado na ibinebenta ng mga Nagel Alaco sa mga lansangan. Hindi lang iyon, ang mga sangkap na ibinigay ay kasing karaniwan. Gumagamit ng ordinaryong furnace at herb ingredients para pinuhin ang mataas na ranggo na Divine Grade Potent Physic Peel sa loob ng 3 oras. Wala kahit isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster ang nangahas na igarantya ang kanilang tagumpay.
Matapos ipahayag ni Lin Pinghay ang mga patakaran ng preliminary at final round ng kompetisyon, ang fairness at mga sangkap ay inilagay na sa harap ng lahat ng mga kalahok. Timulan na. Tigaw ni Lin Pinghay. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Lin Pinghay, sa parisukat sa ibaba, sumayaw ang apoy habang ang bawat kalahok ay kumilos. 3 oras. Ang oras ay ang kakanyahan. Para sa karamihan ng mga kalahok, bawat segundo ay mahalaga. Sa host stage, tumaas ang kilay ng ascending moon old man habang pinapanood ang ancestor mountain goat at ilan pang kalahok. Sa pagkakataong ito, maliban sa ancestor mountain goat, medyo may mga matandang halimaw na lumalabas sa pag-iisa. Kung biglang magtantrum ang mga matandang halimaw na ito, talagang magulo. Karamihan sa mga ninuno ng mga super force ay hindi at hindi nang ahas na magsimula ng kaguluhan sa Royal Peel City, ngunit ang mga lumang halimaw na ito ay ibang bagay. Bawat isa sa mga matandang halimaw na ito ay mayabang at walang awa. Higit pa sa 10 o 20,000 taon na ang nakalilipas, ang pagbanggit lamang ng kanilang mga pangalan ay magpapaputi ng sinuman, sila ay mga pag-iral na kasing kahulugan ng mga archfiends. Gayunpaman, hindi maaaring pagbawalan sila ng ascending moon old man na lumahok sa kompetisyon. Sa parisukat sa ibaba, si Huang Xiaolong ay nanatiling nakatayo, inaayos ang kanyang paghinga at pinapakalma ang kanyang sarili. Sa isang kahulugan, ang alchemy ay katulad ng paglilinang, ang isang kalmadong estado ng pag-iisip ay napakahalaga. Iyon ay ang sequence starburst technique. Biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na ingay mula sa square perimeter. Lumingon si Huang Xiaolong upang tumingin at nakita na maraming bola ng liwanag na kahawig ng mga bituin ang lumulutang sa paligid ng katawan ni Xiang Mingji. Sa pagitan ng kanyang mga paggalaw ng kamay, ang malabitswang mga globo ng liwanag na ito ay sunod-sunod na sumabog sa hangin, na nagdulot ng mga liwanag na particle na damaloy sa paligid niya, na bumubuo ng isang singsing na sumipsip ng lahat ng mga halamang gamot sa gitna. Ang sequence starburst technique ay isang high-grade alchemy refining technique na nagmula sa isang sinaunang alchemy sect, hindi mas mahina kaysa sa transfiguring hand of the dragon ni Huang Xiaolong. Sa katunayan, ang sequence starburst technique ay bahagyang mas mataas ang rango, kaya hindi kakaiba para sa karamihan na magpakita ng ganoong malaking reaksyon. Thousand Army Hand. Isa pang malakas na bulalas ang umalangaw-ngaw. Habang gumagalaw ang mga kamay ng personal na disipulo ng Vermilion Bird Institute, principal na si He Feifan, ang daloy ng hangin sa paligid niya ay umuungol, na para bang mayroong isang hukbo ng 1,000,000 sundalong nakasakay sa mga kabayo na sumusugod sa pag-atake. Ang Thousand Army Hand ay isa pang malalim na pamamaraan. Ang pamamaraan ng Ancestor Mountain Goat ay medyo kakaiba, gamit lamang ang isang kamay. Ang mga daliri sa kanyang kanang kamay ay pumapagaspa sa hangin, na para bang naglalaro ng sitar. Sa bawat paggagaw ng kanyang mga daliri, patuloy na lumilipad ang mga damo. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang habang pinapansin niya ang lahat ng nangyayari sa plaza. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang mga kamay habang sinisimulan niya ang pagpipino. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 685. At kung matalo ka. Dahil sa ayaw na makaakit ng atensyon, pinili ni Huang Xiaolong na gamitin ang Transfiguring Hand of the Dragon dahil sa gitna ng maraming alchemy refining techniques na bihasa niya, ang Transfiguring Hand of the Dragon ang pinaka-ordinaryo. Nang magsimulang gumalaw ang mga kamay ni Huang Xiaolong, ginamit ang Transfiguring Hand of the Dragon, nakuha pa rin ito ang atensyon ng mga tao, na naging sanhi ng mga tunog ng tandang na narinig. Sa simula pa lang, si Huang Xiaolong ang pinagtutuunan ng pansin ng marami dahil sa kanyang pagkakakilanlan, kaya kahit na gusto niyang manatiling low profile, hindi ito sinadya. Bukod dito, kahit na ang Transfiguring Hand of the Dragon technique ay ordinaryo lamang sa mga mata ni Huang Xiaolong, sa lahat ng naroroon, ito ay isang long-luong high-level alchemy technique na kabilang sa sinaunang Dragon Clan. Nang marinig ang malalakas na bulalas ng mga tao, hindi napigilan ni Xiang Mingji na lumingon sa direksyon ni Huang Xiaolong.
Pinapanood ang mga sangkap ng damo sa harap ni Huang Xiaolong na lumilipad sa hangin at inaayos ang kanilang mga sarili sa hugis ng isang dragon. Si Siang Mingji ay naglabas ng isang naririnig na sipon. Ang Hifeifa ng Vermilion Bird Institute, ang Wan Jianxing ng White Tiger Institute, ang Ancestor Mountain Goat, at ang ilan pang lumang halimaw ay nagpahayag ng iba't ibang ekspresyon sa panunood ng Transfiguring Hand of the Dragon ni Huang Xiaolong. Si Ancestor Mountain Goat ay mukhang nakangiti habang hindi mukhang napakasama. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga reaksyon sa paligid niya, nakatuon ng pansin sa mga halamang gamot sa kanyang harapan. Patuloy ang paggalaw ng dalawang kamay niya. Ang damong dragon ay humahabi sa hangin, naglalabas ng pinaghalong halimuyak ng mga halamang gamot habang nililinis niya ang mga dumi na nasa loob ng mga halamang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang mga sangkap ng damo sa hurno at ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Osierifier mula sa kanyang katawan, ngunit ang mga tao ay natulala sa susunod na segundo habang pinapanood si Huang Xiaolong na hinahampas ang kanyang kamao sa furnace. Ang pagkilos na ito ay nagulat at natarante sa mga nanunood, walang sinuman sa kanila ang makahuhula kung ano ang pinaplano ni Huang Xiaolong. Sa lakas ng suntok na ito, lahat ng mga halamang gamot sa loob ng hurno ay malamang na sumabog sa alikabok. Ano ang kanyang pagpipino noon? Wala pa silang narinig na sinumang nagpipino ng mga table task gamit ang pamamaraang ito. Maging ang mga elder ng Alchemist Grandmaster Association gaya ni Lin Pinghai ay nagulat. Tanging ang Ascending Moon Old Man at ang kanilang punong si Chen Ye ang nagpakita ng kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ng unang suntok, pinalapag ni Huang Xiaolong ang pangalawang strike sa furnace. Bago ang agate na mukha ng lahat, si Huang Xiaolong ay gumawa ng 36 na sunod-sunod na hampas sa furnace, ang mapurol na dang, na tunog na umaalingaw-ngaw sa plaza. Bagamat hindi malakas ang ingay, lahat ng iba pang kalahok ay tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Ang ilan sa kanila ay tumawa pa ng mariin sa paghamak. Ano ito? Para sa kanila, si Huang Xiaolong ay mukhang mas nagpapanday siya ng furnace kaysa sa pagpino ng mga Divine Spirit Peel. Yung bata, iniisip man niyang ay reforging ang furnace dahil masyadong mababa ang grade nito. Upang mapataas ng kaunti ang kalidad ng hurno. Nakatayo sa likod ni Qin Yi, ang pinakamatandang disipulo ng Asher Dragon Institute Principal, nanunuya si Zheng Chu. Ngunit hindi tumugon ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi, kumikinang ang kanyang mga mata habang patuloy na nanunood. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang layunin ni Huang Xiaolong, masasabi niyang ang bawat suntok ni Huang Xiaolong ay naglalaman ng lalim at lalim. Bukod dito, ang bawat welga ay ginawa gamit ang eksaktong parehong puwersa. 36 na suntok, hindi mas malakas o mas mahina, lahat ay tumpak na dumaong ng walang kaunting paglihis. Maliwanag, hindi naglalaro si Huang Xiaolong. Ang isang ranggo na 6 na Diyos ay isa sa mga gantimpala para sa unang pwesto sa terminong ito, walang sino man ang magpapagaan sa kompetisyong ito. Gaya ng hinala ng Asher Dragon Institute Principal Qin Yi, hindi naglalaro si Huang Xiaolong. Ang kanyang 36 na suntok ay ginamit upang iling ang mga ari-arian ng mga halamang gamot sa loob ng hurno hanggang sa maayos itong maisama. Pagkatapos ng 36 na suntok ni Huang Xiaolong, ang mga halamang gamot sa loob ng hurno ay pantay na hinati sa 36 na bahagi. Ito ay isang pamamaraan na nakuha ni Huang Xiaolong mula sa kanyang sariling pangunawa. Isang self-created alchemy refining technique. Ang oras ay unti-unting lumipas, at sa lalong madaling panahon kalahating oras ay nawala. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng sumasabog na pagin sa plaza na nagmumula sa harapan ng plaza. Sumabog ang furnace ng isang kalahok sa gitna ng pagpino, kumukulot ang itim na usok mula sa bibig ng furnace. Kabiguan. Ilang sandali pa, isa pang katulad na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Habang patuloy na umaagos ang oras, ang ingay ng mga sumasabog na hurno ay parang mga alon sa umaga, sunod-sunod. Sa isang oras na marka, mahigit 10,000 kalahok ang nadiskwalipika. Mahigit kalahati ang nabigo. Gayunpaman, ayon sa mga tuntunin ng kompetisyon, ang mga kalahok na nabigo sa loob ng itinakdang 3 oras ay hindi pinapayagang umalis sa plaza.
Dapat silang maghintay hanggang matapos ang 3 oras, sa makatuwid ang mga kalahok na ito ay maaari lamang manatili sa plaza at panoorin ang iba pang mga kalahok na nagpapatuloy sa pasulong. Isa pang kalahating oras ang lumipas. Sa tahimik na plaza, umalangaw-ngaw ang isang kulay pilak na sigaw, na sinundan ng isang makinang na liwanag na tumataas sa langit. Paglingon sa pinanggalingan, nakita ang furnace ni Siang Minji na lumulutang ng mataas sa hangin habang ang mga bilog na pellet na kahawig ng maningning na jade beads ay lumipad palabas mula sa furnace. Kaagad, ang bango ng mga tabletang panggamot ay tumago sa parisukat, na nakalalasing sa maraming mga master sa paligid. Sa ilang segundo, lumipad na palabas ang lahat ng spirit pellets na pinino ni Siang Minji. Kabuuang 22 pellets. Bukod dito, ang bawat pellet ay naglalabas ng kinang. Mula noon, walang nag-alinlangan na ang mga pellet na ito ay may pinakamataas na kalidad at grado. Isang alagad ng Alchemist Grandmaster Association ang nagmamadaling kolektahin ang 22 pellet na iyon mula kay Siang Minji, na dinala sila sa host stage. Pagkatapos ma-verify ang mga ito, inihayag ni Lin Pinghai, 22 potent spirit pills, lahat ng pinakamataas na grade, oras, 1.5 oras. Nagkagulo ang mga tao. Talagang matagumpay niyang napino ang 22 potent spirit pills, at ang bawat pellet ay pinakamataas na grado. Nang marinig ang mga hingal at mga bulalas, bakas ng kasiyahan ang makikita sa mukha ni Siang Minji. Hindi niya ginamit ang Asher Dragon Divine Fire ngayon, isa lamang apoy na nagbago mula sa kanyang God Battle Chi. Ang pagsasama sa Asher Dragon Divine Fire ay nag-trigger ng pagbabago sa kanyang God Battle Chi, na naging mas malakas ng maraming beses kumpara sa dati. Tinulyapan ni Siang Minji si Huang Xiaolong, na nagpipino pa rin. Ilang sandali pa, isa pang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Ang pangalawang tao na nagtagumpay sa gawain ay ang Ancestor Mountain Goat. Ang Ancestor Mountain Goat ay nakagawa din ng pinakamataas na grado na potent spirit pills, ngunit 21 pellets lamang. Lumipas ang 2 oras, at tumaas ang bilang ng mga matagumpay na kalahok, ngunit muli, mas maraming tao ang nabigo. Sa pagtatapos ng 2.5 oras, sa wakas ay nagtagumpay si Huang Xiaolong sa pagpino sa kanyang potent spirit pills. Para kay Huang Xiaolong, tama lang ang 2.5 oras, hindi masyadong mabilis, nakakakuha ng masyadong atensyon, o masyadong mabagal na siya ang huling tao. Nang makitang natapos lang ni Huang Xiaolong ang pagpino sa kanyang batch ng potent spirit pills pagkatapos ng 2.5 oras, lumalim ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Siang Minji. Tinagtagal, ang 3 oras na limitasyon sa oras ay umabot sa dulo. Sa huling bilang, hindi hihigit sa 140 kalahok ang pumasa sa paunang yugto. Humigit kumulang 12,000 tao ang lumahok sa kompetisyon, ngunit hindi hihigit sa 140 tao ang nakalusot. Nakakatakot ang ratio na ito. Gayunpaman, ang Alchemist Grandmaster Association ay tila inaasahan ang resultang ito, kaya ang hurno at mga sangkap na inihanda para sa huling yugto ay hindi lalampas sa 200 set. Sa mga pagkabigo ng paunang yugto ng pag-alis, ang parisukat ay mas walang laman. Hindi kaagad nagsimula ang huling yugto ng kompetisyon. Sa halip, ito ay naka-schedule kalahating oras matapos ang paunang yugto. Ang kalahating oras ay pahinga para sa mga kalahok na nagtagumpay na muling ayusin ang kanilang mga kondisyon. Nang dumating ang oras, muling nagsalita si Lin Pinghai mula sa entablado ng host. Ipinaliwanag ko kanina ang mga patakaran ng final round, at naniniwala akong malinaw ang lahat. Kung walang tanong, magsisimula na ang kompetisyon. Maghintay. Nang matapos ni Lin Pinghai ang kanyang pangungusap, may sumigaw. Paglingon sa pinanggalingan ng boses, ang taong sumigaw ay walang iba kundi si Siang Minji. Tumaas ang kilay ni Lin Pinghai sa kanyang noo. Tumingin si Siang Minji kay Huang Xiaolong, malamig na sinabi, "Huang Xiaolong, hindi ka wili-wili ang pakikipagkompetensya sa ganitong paraan. Paano na lang tayong dalawa ang tumaya? Kung matalo ka, dapat mong ibigay sa akin ang 5 kulay na banal na banner, ang 'di mabilang na fortune kasaya, at ang natitira sa 25 sinaunang kayamanan pati na ang Hailstone Treasure Vault."
Maliban dyan, lumuhad ka sa harapan ko, yumuko ng 1,000 beses bilang pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kapag nakita mo ako sa hinaharap, magalang mong tawagin akong ancestor. Sa pamamagitan ng kanyang boses ay hindi malakas, ang lahat ng presensya ng mga tao ay narinig ang bawat salita ng malakas at malinaw. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kabilang partido, isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, at kung matalo ka. Natahimik si Siang Mingji para sa pangalawang pagdinig nito, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, Huang Xiaolong, sa palagay mo ay matatalo mo ako. Mukhang hindi mo naiintindihan kung ano ang kinakatawa ng Asher Dragon Divine Fire. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong Master Ascending Moon? Ang tawa ni Siang Mingji ay mayabang sa sukdulan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 686. Xuanji Treasure. Umisi si Huang Xiaolong sa mayabang na pagtawa ni Siang Mingji, pinaplano mo bang magsugal tulad ng nakaraang pagkakataon, na nagpapakain ng puting lobo gamit ang walang laman na kamay? Kung matalo ako, kailangan kong ibigay sa iyo ang 5 kulay na banal na banner, hindi mabilang na fortune kasaya, at ang iba pang mga kayamanan pati na ang Hailstone Treasure. Bukod pa rito, kailangan kong lumuhad at yumuko ng 1,000 beses sa iyo at tawagin kang ancestor. Ayos lang kung tulala ka, pero huwag mong isipin na lahat ng tao sa mundo ay tulala tulad mo. Ang maraming mga eksperto na naruroon sa plaza ay hindi itinago ang kanilang mga sneakers habang sila ay nanunood. Namula ang mukha ni Siang Mingji, galit na tumingin kay Huang Xiaolong, fine. Kung matalo ako, ang Xuanji Treasure na ito, kasama ang 10,000 Xuanji Divine Pellets, ay pag-aari mo. Ikinaway ni Siang Mingji ang kanyang 2 kamay at isang malaking golden cube ang lumitaw sa taas. Nang mabuksan ang mga paghihigpit sa paligid ng Golden Cube, ang mga Spirit Stone ay nakatambak sa mataas na bundok, mga Qinglong Coins, Herb Elixir, at Divine Grade Pellets ang makikita sa loob. The Xuanji Treasure. Ang mga nakakagulat na tinig ay umalingaw sa itaas ng parisukat, ang mga mata na nagninanga sa kasakiman ay nakatitig ng diretso sa Golden Cube. Kahit na ang mga matandang halimaw tulad ng Ancestor Mountain Goat ay hindi makontrol ang kanilang kasakiman na magpakita ng 1 segundo. Ang Xuanji Treasure ay isang pinakamataas na kayamanan na naiwan ng sinaunang Xuanji Divinity Faith ng Asher Dragon Galaxy. Ang antas ng kahalagahan at halaga nito ay natumbasan ng Hailstone Treasure ni Huang Xiaolong. Sa totoo lang, malamang na nalampasan ng Xuanji Treasure ang Hailstone Treasure dahil ang Xuanji Divine Pellets ay isa sa nangungunang 10 Great Divine Pills na nirerango sa numero 6. Ang bawat Divine Grade Pellet sa mga Great Divine Pills ay bihira at napakahalaga. Ang mga ito ay hindi mabibili at mataas ang demand, ngunit lubhang kapos sa supply. Kaya, halos hindi sila mabibili kahit sa pera. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ang swerte ni Siang Mingji na ito ay hindi inaasahang mabuti, hindi lamang niya nakuha ang Asher Dragon Divine Fire, maging ang Xuanji Treasure ay nahulog sa kanyang mga kamay. Mabilis na pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang tingin sa kanyang mga mata, walang pakialam na nagtanong, ano pa? Saglit na natulala si Siang Mingji, pagkatapos ay ngumisi siya, sa oras na iyon, bibigyan kita ng 1,000 kautaw bilang paghingi ng tawad, at kapag naabutan kita sa hinaharap, tatawagan kitang ancestor. Tumango si Huang Xiaolong na may masamang mukha, pagkatapos ay kinuha niya ang Hailstone Treasure, hindi mabilang na fortune kasaya, at ang natitirang mga kayamanan. Pagamat napansin ni Siang Mingji na ang 5-colored Divine Banner ay nawawala sa lote, hindi niya ito pinansin. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang Hailstone Treasure. Ang pinakagusto niya ay ang 1,000 kautaw mula kay Huang Xiaolong, at si Huang Xiaolong ay tinatawag siyang ancestor mula ngayon. Sa pag-iisip nito, kumikinang ang matinding puot sa mga mata ni Siang Mingji. Babayaran niya ang kahihiyan na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong ng maraming beses ngayong taon. Gayunpaman, ang 3 oras ay masyadong mahaba, ang aming taya ay magpapasya sa 1 oras.
Ang taong makakapagpino ng Exalted Divinity Pellet sa loob ng 1 oras, at sa pinakamataas na grado, ang siyang mananalo. Idinagdag ni Huang Xiaolong at hindi pinapayagan ang Pogan. Tulad ng sa preliminary stage, ang huling bahagi ay itinakda din sa 3 oras. Ang mga patakaran ay ang paggamit ng mga halamang gamot na inihanda ng Alchemist Grandmaster Association upang pinuhin ang Exalted Divinity Pellets. Ang mga ranggo ng kalahok ay matutukoy ayon sa kalidad ng tableta at ang oras na kanilang ininom. Nang marinig ang karagdagang mga kondisyon ni Huang Xiaolong, ang nagulat na paghinga ay narinig mula sa karamihan. Ang pagpino sa Exalted Divinity Pellet sa loob ng 3 oras ay imposible sa hangganan, kaya't kahit isang mataas na antas ng Alchemist Grandmaster ay hindi nang ahas na garantiya na sila ay magtagumpay. Sa karamihan, 1/10 pagkakataon lamang ng tagumpay ang umiral. Gayunpaman, talagang nilimitahan ni Huang Xiaolong ang oras sa 1 oras. 1 oras. Ito ay ganap na imposible. Wala pang nakarinig ng sino mang may kakayahang magpino ng Exalted Divinity Pellet sa loob ng 1 oras. Nagdilimang ekspresyon ni Siyang Mingji. Sa loob ng 3 oras, buo ang tiwala niya sa tagumpay, ngunit ibang bagay kung ang limitasyon sa oras ay itinakda sa 1 oras. Wala itong kinalaman sa Asher Dragon Divine Fire. Ito ay isang katotohanan na ang 1 oras ay masyadong maikli. Tanging isang alchemist na umabot sa isang tiyak na antas ng kasanayan ang makakagawa nito. Paano ba naman, hindi ka maglakas loob? Umisi si Huang Xiaolong. Umayag. Nanlamig ang tingin ni Siyang Mingji, 1 oras na. Natural na alam ni Siyang Mingji ang layunin ni Huang Xiaolong na bawasan ang oras ng pagpino sa 1 oras at hindi pinapayagan ang paggamit ng furnace. Gayunpaman, tumanggi siyang maniwala na ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa alchemy ay mas mahusay kaysa sa kanya. Taglay niya ang Asher Dragon Divine Fire. Maliban kung ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa alchemy ay lumampas sa kanya ng higit sa isang ranggo, hindi siya matatalo ni Huang Xiaolong. Nakikinig sa personal side bet ni na Huang Xiaolong at Siyang Mingji, lumingon si Lin Pinghai para tingnan ang Ascending Moon Old Man, hindi direktang ipinasa sa kanya ang huling desisyon. Ang Ascending Moon Old Man ay tumango, nagbigay ng kanyang pahintulot sa postahan ni na Siyang Mingji at Huang Xiaolong, malamig na idinagdag, ay activate ang Ancient God Slaughtering Buddha Grand Killing Formation ng Royal Peel City. Kapag natukoy na ang resulta, kung sino man ang maglakas loob na makialam sa resulta, kahit sino pa iyon, patayin sila ng walang awa. Pagpatay ng sinaunang Diyos kay Buddha Grand Killing Formation. Umigpit ang ekspresyon ng mga master sa paligid ng marinig ang utos ng Ascending Moon Old Man. Ang Ancient God Slaughtering Buddha Grand Killing Formation na ito ay kilala bilang isang hindi maiiwasang pormasayo ng pagpatay. Ayon sa mga alingaw-ngaw, kapag na-activate na, maging ang mga master ng High God Realm ay magiging walang magawa kapag nakulong sa loob. May kakayahan din daw itong pumatay sa mga early level High God Realm Masters. Ang principal ng Asher Dragon Institute, si Qin Yi, ay mukhang malungkot. Kahit na ang Ascending Moon Old Man ay hindi nagbigay ng anumang mga pangalan, ito ay isang direktang babala sa kanya. Nang lumabas ang resulta ng taya ni na Huang Xiaolong at Siyang Mingji, kung siya, si Qin Yi, ay nang ahas na makialam kapag natalo si Siyang Mingji, hindi niya dapat sisihin ang Alchemist Grandmaster Association sa pagiging walang awa. Ito rin ay isang babala sa iba pang mga kasalukuyang masters. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Ancestor Mountain Goat habang umiikot ang matinding enerhiya sa loob. Sa kabila noon, nagawa niyang pigilan ito. Agad na naunawaan ni Lin Pinghai ang kanyang kahulugan. Sa pagtanggap ng pahintulot ng Ascending Moon Old Man, hinarap niya ang iba pang kalahok sa plaza, may tumututol ba? Kung hindi, magsisimula na ba tayo? Ang Vermilion Bird Institute Hififan at ang iba ay natural na walang pagtutol. Ang side bet ni na Huang Xiaolong at Siyang Mingji ay talagang kapaki-pakinabang sa kanila. Noong una, nag-aalala si Hififan na si Huang Xiaolong at Siyang Mingji ay maaaring maging banta sa kanya, ngunit ngayon, nakahinga siya ng maluwag nang makitang magkalaban ang dalawa.
malaki ang kanyang pagdududa na maaaring matagumpay na mapadalisay ni Huang Xiaolong o Siyang Mingji ang Exalted Divinity Pellet sa loob lamang ng isang oras. Mabuti, magsisimula na ang kompetisyon. Nang makitang walang nagpahayag ng anumang pagtutol, malakas na sinabi ni Lin Pinghay. Biglang sumabog ang iba't ibang kulay ng apoy sa plaza. Ito ang Extreme Yin Radiant Fire. Pangunahing Yang Saint Fire. Umalangaw-ngaw ang malalakas na tandang sa plaza. Habang winawagayway ang mga kamay ni Ancestor Mountain Goat, ang itim na apoy na naglalabas ng metal na kinang ay lumabas, isa ito sa mas malakas na apoy sa pagitan ng langit at lupa. Extreme Yin Radiant Fire. Samantalang ang apoy na ginawa ng Hifeifan ng Vermilion Bird Institute ay nagninangas na pula hanggang sa puntong tila demonyo. Ito ay isang uri ng apoy na pinangalan ng Primary Yang Saint Fire at hindi ito mas mahina kaysa sa Extreme Yin Radiant Fire. Tiwan Jianxing ng White Tiger Institute at ang iba pang ilang matandang halimaw ay nagpatawag ng bihirang makitang apoy. Sa paunang yugto, lahat ay nagpigil, ngunit ngayon, sa huling yugto, lahat ay lalabas ng todo. Habang nagkakagulo ang mga tao, nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Siyang Mingji. Isang asher na apoy ang lumipad mula sa kanyang katawan sa hugis ng isang dragon. Asher Dragon Divine Fire. Napunta ang tingin ng lahat sa maalamat na Asher Dragon Divine Fire na iyon. Na parang napansin ng Asher Dragon, ang sikat na apoy ni Ancestor Mountain Goat, Hifeifan, at iba pang kalahok ay talagang napigilan, ang kanilang kinang ay lumabo ng husto. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 687. Si Siyang Mingji ay matagumpay na pagpipino. Naalarma sina Ancestor Mountain Goat at Hifeifan. Gayunpaman, kahit paano nila sinubukan, ni isa sa kanila ay hindi nakapag-restore ng Extreme Yin Radiant Fire at ng Primary Yang Saint Fire ng unang kinang. Pinapanood ang epekto ng kanyang Asher Dragon Divine Fire, nagpahayag si Siyang Mingji ng isang kampante na ekspresyon. Ang kanyang Asher Dragon Divine Fire ay ang Monarch of Flames, hindi pa banggitin sa square na ito, lahat ng apoy at apoy sa loob ng 10,000 li radius ay pipigilan ng kanyang Asher Dragon Divine Fire. Habang sila ay pinipigilan, ang mga apoy na ito ay maaaring, sa pinakamaraming, ay gumamit ng 70% ng kanilang kahusayan. Si Siyang Mingji ay hindi nagmamadaling magsimulang magpino pagkatapos ipatawag ang kanyang Asher Dragon Divine Fire, hinayaan itong lumipad sa hangin habang siya ay nakatutok sa direksyon ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, ilabas mo ang malakas na apoy mo, tingnan natin kung ang walang pangalan mong apoy ay mas malakas o ang aking Azure MS malakas ang Dragon Divine Fire. Ang kanyang mga salita ay makapal sa pangungutya at paghamak. Parang nakikita na ni Siyang Mingji ang apoy ni Huang Xiaolong na nagtatapos tulad ng Ancestor Mountain Goat at ang apoy ng iba sa paglitaw, na pinigilan ng kanyang Asher Dragon Divine Fire. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang mapanuksong mukha ni Siyang Mingji. Umiikot ang tunay na immortal na diwa sa loob ng kanyang dantian, ang tunay na immortal na essence na apoy ay lumipad habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Para sa isang segundo, ang lahat ay hindi namamalayan na ipinikit ang kanilang mga mata habang ang isang tumatagos na ilaw ay kumislap sa harap ng kanilang mga mata. Ang tunay na immortal na essence fire ay nagninangas na puting ginto ang kulay, na may hugis ng isang banal na dragon na mataas sa hangin, nakatayo sa tapat ng Asher Dragon Divine Fire. Tagulat ng lahat, ang walang pangalan na apoy ni Huang Xiaolong ay hindi naapektuhan kahit kaunti sa harap ng Asher Dragon Divine Fire. Ito ay hindi maaari. Ang matinis na pagtanggi ni Siyang Mingji ay umalangaw-ngaw sa plaza. Nakatayo sa plaza, ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ay namangha. Kahit na ang iba pang tatlong banal na apoy ay maaapektuhan bago ang Asher Dragon Divine Fire, ngunit ang apoy mula sa katawan ni Huang Xiaolong ay hindi. Anong apoy yan? Nakatayo sa likod ni Qin Yi, ang kanyang panganay na alagad na si Zheng Chu ay bumulalas. Hindi sumagot si Qin Yi, at sa totoo lang, kahit na sa kanyang kaalaman, hindi niya natukoy kung anong uri ng apoy ang taglay ni Huang Xiaolong.
Kung hindi niya makilala ang uri ng apoy mula kay Huang Xiaolong sa kabila ng kanyang kaalaman, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang apoy na ito ay wala sa alinman sa mga talaan ng apat na kalawakan. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang pagkagulat at pagkagulat sa paligid niya. Gamit ang isang alo ng kanyang mga kamay, ang mga halamang gamot sa lupa ay lumipad sa isang linya na kumukuha ng hugis ng mga sinaunang banal na hayop. Ang mga sinaunang banal na hayop na ito ay may iba't ibang anyo at eksaktong bilang sa 100. Sa panunood nito, si Chen Ye, Lin Pinghai, at ang kasalukuyang asosasyon na elders ay nagpahayag ng pagtataka. Ito ang Pilrefining Divine Beast Diagram. Nanginginig ang boses ni Chen Ye, may isang tao talaga na nagtagumpay sa pagsasanay ng discarding ito. Pilrefining Divine Beast Diagram. Ang ilan sa mga taong may matalas na tainga ay nakarinig sa nanginginig na boses ni Chen Ye, at ang mga nakarinig ng maalamat na Pilrefining Divine Beast Diagram ay lahat ay namangha. Ayon sa alamat, kapag ang kakayahan ng isang tao sa pagpino ng alchemy ay umabot sa isang acme, isang hindi maisip na estado, magagawa nilang manipulahin ang mga halamang gamot upang magkaroon ng anyo ng iba't ibang mga divine beast at mag-assemble sa isang divine beast diagram na maaaring makatulong sa alchemy refinement. Gayunpaman, ang alamat ay nanatiling isang alamat dahil walang sino man ang nagtagumpay. Kasama ang Grade 10 Alchemist Grandmaster ng Alchemist Grandmaster Association. Ang kakayahang kontrolin ng iba't ibang mga halamang gamot at bumuo ng 100 iba't ibang mga banal na hayop ay nagpakita na ang kaalaman ni Huang Xiaolong sa mga halamang gamot at elixir ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Labis na nagulat si Siyang Mingji nang marinig niya ang mga salita ni Chen Ye. Siyempre narinig niya ang Pilrefining Divine Beast Diagram. Hindi niya akalain na makikita niya ang maalamat na teknik na ito na ipinakita ni Huang Xiaolong. Biglang bumangon ng matinding pagkabalisa sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa pagpino ng alchemy ay talagang ganito kataas. Sa oras na ito, ang daang-damong banal na hayop ay nagsimulang gumalaw sa hangin na nagtipon sa isang malaking diagram na kumikinang ng maliwanag. Ang mga tao ay nanonood na nalilito na nagpipigil ng hininga. Ang mga taong nakatutok kay Siyang Mingji ay hindi napigil ang ibaling ang kanilang mga mata kay Huang Xiaolong. Maging ang Asher Dragon Institute principal na si Qin Yi ay hindi sinasadyang lumipat kay Huang Xiaolong. Nais masaksihan ng bawat taong naruroon kung gaano kahanga-hanga ang maalamat na Divine Beasts diagram na ito. Dahil sa kanyang pagkabalisa, natauhan si Siyang Mingji, ngunit may nagbabantang kinang sa kanyang mga mata. Nag-effort siyang mag-focus, inalis ang gulo sa paligid niya at ang mga iniisip ni Huang Xiaolong. Gumalaw ang kanyang mga kamay, ipinadala sa himpapawid ang mga halamang nakalatag sa lupa na parang isang kawan ng mga ibon na umaalis. Ito ang pamamaraan ng Manifestation of 100 Birds, isa sa 10 pinakakilalang pamamaraan ng alchemy. Higit pa rito, kung titingnan ang kanyang tuloy-tuloy na paggalaw, malinaw na ganap niyang pinagkadalubhasaan ang pamamaraang ito ng Manifestation of 100 Birds. Ganoon din ang ginawa ni Ancestor Mountain Goat, Hefei Fan, Wan Jianxing, at ang natitirang mga kalahok, inalis ang kanilang mga tingin kay Huang Xiaolong, at nagpatuloy sa kanilang sariling pagpipino. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang Pilrefining Divine Beast Diagram, pinamunuan ni Huang Xiaolong ang kanyang tunay na immortal na Essence Fire Dragon, dumiretso sa gitna ng diagram. Sa isang iglap, ang tunay na immortal na kakanyahan ng apoy na dragon ay nabaluktot sa isang singsing. Mula sa gitna ng Divine Beasts Diagram, umikot ang dragon ring kasunod ng ritmo, paikot-ikot. Sa bawat pagliko ng tunay na walang kamatayang Essence Fire Dragon, ang mga banal na hayop sa diagram ay naiilawan. Sa simula, ang tunay na immortal na kakanyahan ng apoy na dragon ay umikot sa mabagal na bilis, unti-unting lumalago ng mas mabilis. Pagkatapos ng ika-10 round, dumb-oble ang bilis nito. Sa oras na umabot ito sa ika-30 round, ang paningin ng isang tao ay makakahuli lamang ng malabong after-image. Ito ang nagbabagong kamay ng dragon. Siyam na dragon na umakyat sa langit. O pangako kamay.
Nakatayo sa gitna ng karamihan ng isang Grand Elder mula sa White Tiger Institute, sinusubukang hulaan ang pamamaraan na ginagamit ni Huang Xiaolong. Sa aktwal na katotohanan, pinagsama ni Huang Xiaolong ang lahat ng pinakamataas na teknik na alam niya at lumikha ng sarili niyang pamamaraan, kaya naman nabigo ang White Tiger Institute Grand Elder na matukoy ang teknik na ginagamit ni Huang Xiaolong. Lumipas ang oras, mabilis na dumating ang unang kalahating oras. Kalahating oras na lang ang natitira mula sa isang oras na limitasyon sa oras ng kompetisyon ni na Huang Xiaolong at Xiang Mingji. Habang ang oras ay patuloy na lumalapit sa limitasyon ng isang oras, ang lahat ay lalong kinakabahan. Pagamat ipinakita ni Huang Xiaolong ang maalamat na Pil-refine ng Divine Beast Diagram, karamihan sa mga tao ay lubos na nagdududa na magagawa ni Huang Xiaolong na kumpletuhin ang pagpipino ng Exalted Divinity Pellet sa loob ng isang oras. Lumipas ang 20 minuto, 10 minuto na lang ang natitira. Ang daloy ng hangin sa paligid ay tila bumagal. Bigla na lang, isang nagniningning na liwanag ang bumungad sa langit at nagulat ang mga nanunood kay Huang Xiaolong. Pagtingin sa pinanggalingan ng liwanag, nakita nila na sa gitna ng Asher Dragon Divine Fire ni Xiang Mingji, nagsimulang magsama-sama ang mga likidong herb essences mula sa mga refined herbs. Sa katunayan, nagsimula silang mag-condense sa mga table task. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag, ang mga pellet na naglalabas ng gininto ang kinang ay tumaas mula sa gitna ng Asher Dragon Divine Fire. Nagulat ang mga tao. Talagang nagtagumpay si Xiang Mingji. Pino niya ang Exalted Divinity Pellet sa loob ng isang oras. Hindi. Wala pang isang oras dahil may 5 minuto pa. Ang mga gulat na paghinga ay umalingaw-ngaw sa buong parisukat na puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Kinuha ni Xiang Mingji ang Asher Dragon Divine Fire sa kanyang katawan, huminga ng maputik na chi habang ang saya ay kumikislap sa kanyang mga mata. Sa panahon ng refinement ngayon lang, muli siyang pumasok sa state of enlightenment na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na pinuhin ang Exalted Divinity Pellet sa wala pang isang oras. Dali-dali siyang lumingon sa direksyon ni Huang Xiaolong at nakitang gumagalaw pa rin ang kanyang mga kamay, ang sulok ng bibig ni Xiang Mingji ay yumuko sa isang mapanuksong pagngisi. Hindi na nagpipigil sa kanyang paghamak, si Xiang Mingji ay nagsalita ng malakas, Pil-refine ng Divine Beast Diagram. Hehe, paano kung mayroon kang Pil-refine ng Divine Beast Diagram? Huang Xiaolong, kitang-kita ang nanalo at natalo. Maghihintay ako sa iyong 1,000 kautaw at tinatawag mo akong ancestor. Sa huli, si Xiang Mingji ay tumawa ng walang pagpipigil. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 688. Filtribulation. Ang mga manunood sa paligid ay umiling din, sa loob-loob na nararamdaman ay naaawa kay Huang Xiaolong. Sa simula, naisip nila na, sa mga kakayahan ni Huang Xiaolong, lalo na pagkatapos niyang ipakita ang Pil-refine ng 100 Divine Beast Diagram, ang kanyang tsansa na manalo sa taya ay bahagyang mas mataas kaysa kay Xiang Mingji. Pero ngayon, nagkaroon pa ba ng pagkakataon si Huang Xiaolong na ibalik ang takbo at makaagaw ng panalo? Habang papalapit ang oras sa isang oras na limitasyon sa oras, na may ilang minuto na lang ang natitira, walang naniniwala na si Huang Xiaolong ay makakagawa ng milagro at manalo sa taya. Maging ang mga kilay ng Ascending Moon Old Man ay bahagyang nakakunot habang pinagmamasdan niya mula sa kanyang upuan sa host stage, ang mahinang pagkabigo ay halos matukoy sa kanyang mga mata. Ipinagpalagay niya batay sa kanyang pag-unawa kay Huang Xiaolong na ang munting disipulong ito ay tiyak na may buong kumpiyansa na manalo sa taya. Sa mga pagkakataong iyon lamang tataya si Huang Xiaolong, ito rin ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Ascending Moon Old Man ang kanyang taya kay Xiang Mingji. Pero ngayon parang nagkamali ang kalkulasyon ng kanyang alagad. Pinamaliit niya ang Asher Dragon Divine Fire. Siguro dapat ay sinabi ko sa kanya ng malinaw kung gaano kalakas ang Asher Dragon Divine Fire. Isang bakas ng panghihinayang ang bumangon sa puso ng Ascending Moon Old Man dahil sa hindi pagsasabi kay Huang Xiaolong tungkol sa lakas ng Asher Dragon Divine Fire, natakot siyang mabigitan si Huang Xiaolong ng presyon. Mukhang mali ang desisyon niya.
Sa oras na ito, isang high deacon ng Alchemist Grandmaster Association ang nagdala ng Exalted Divinity Pellets na inayos ni Siyang Mingji hanggang sa host stage para i-verify ni Lin Pinghai at ng Asosasyong Elders. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos suriin ng mga elder ang mga pellets, mas mabigat ang kanilang kalooban kaysa dati. Siyang Mingji, 8 Exalted Divinity Pellets, pinakamataas na grado. Ang oras ng pagpino ay 50 minuto. Inihayag ni Lin Pinghai ang resulta sa karamihan. Sa sandaling natapos ang boses ni Lin Pinghai, nagkagulo ang mga tao. Mataas na grado. Mayroong 4 na grado ng mga medicinal pellets. Mababa, kalagitnaan, mataas, at itaas. Ang pinakamataas na kalidad ng Exalted Divinity Pellets ay maaaring ituring na pinakamataas na grado ng sagradong grado ng mga divine pellets sa kalawakan. Daan-daang libong taon nang lumipas, mayroon pang isang tao na makakapagpino ng mas mataas na kalidad ng sagradong gradong banal na pellet kaysa sa pinakamataas na grado ng Exalted Divinity Pellet. Nang marinig ng Asher Dragon Institute principal na ibinalita ni Lin Pinghai ang resulta, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at sumili ang isang maningning na ngiti sa kanyang mukha. Guru! Ahaha, panalo na si Junior Brother for sure. Panalo si Junior Brother. Atin ang Hailstone Treasure na iyon. Si Seng Chu ay tumawa ng nakakahiya, walang pidgel at malinaw na narinig ng lahat sa plaza ang kanyang sinabi. Lumingon si Siyang Mingji upang tingnan si Huang Xiaolong, hindi na mamalayan ang pagmamalaki at kasiyahan sa kanyang mukha. Huang Xiaolong, narinig mo ang resulta ng pag-verify, tama ba? Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagpipino? Umabot ang kanyang kamay sa kalawakan, gustong hilahin ang Hailstone Treasure at Xuanji Treasure papunta sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa isang casual na flick, pinutol ng Ascending Moon Old Man ang aksyon ni Siyang Mingji. Sa pagtanggap ng puwersa ng Ascending Moon Old Man, ang cheesy ni Siyang Mingji ay humalog ng marahas mula sa backlash. Galit siyang tumingin sa kanya, Ascending Moon Old Man, ang Alchemist Grandmaster Association ay sumang-ayon sa mga kondisyon ng taya kanina. Ngayon, sa harap ng napakaraming master, sinusubukan mo bang balikan ang iyong salita? Sa paligid, ang mga masters mula sa iba't ibang puwersa ay nakasimangot, ang kanilang mga titig ay nakatutok sa Ascending Moon Old Man. Kakaibang tawa ng matanda, anak, hindi pa tapos ang kompetisyon. Umisi si Siyang Mingji sa kabila ng kanyang itim na mukha. Sige, maghihintay ako hanggang sa matapos ang kompetisyon, tingnan natin kung makakaisip ka pa ng higit pang mga dahilan. Matapos sabihin iyon, ibinato ni Siyang Mingji ng mapanuksong tingin si Huang Xiaolong na nagpipino pa rin. Umiling ang karamihan. Sa kanilang mga mata, ang aksyon ng Ascending Moon Old Man ay kalabisan kung saan ang totoo ay gusto lang ng matanda na iligtas ang ilang mukha. Pagkatapos ng lahat, maaaring sabihin ng sino man na si Huang Xiaolong ay tiyak na matatalo. Sa puntong ito, wala pang 5 minuto bago ang 1 oras na limitasyon sa oras. Nang ang lahat ay umiiling, bigla na lang, umalangaw-ngaw ang mga tunog mula sa langit sa itaas. Ang orihinal na maliwanag na malinaw na kalangitan ay biglang nagdilim, habang ang mga itim na ulap ay nagtipon sa itaas nila. Walang katapusang kumidlat ang pilak na kidlat sa mga lumalagong itim na ulap. Ang biglaang pagbabago ng panahon ay nagulat sa mga tao. Anong nangyayari? Nakatitig si Chenye sa madilim na kalangitan sa itaas. Mabilis na nagtipon ang mga itim na ulap at sa lalong madaling panahon, tinakpan nila ang buong parisukat. Ang kidlat na lumalangoy sa gitna ng mga itim na ulap ay naging mas makapal at mas condensed na nagbabago sa kidlat na baha dragon. Nagtipon ang kidlat na dragon na iyon sa itaas ng Huang Xiaolong na naglalabas ng hindi kapani-pani walang presyon. Sa susunod na segundo, bago makapag-react ang sinuman, pinaulanan ng kidlat ng mga dragon si Huang Xiaolong na parang nakakita sila ng punto para ilabas ang kanilang galit. Mas tumpak, binomba nila ang Exalted Divinity Pellets na pinipino ni Huang Xiaolong. Lahat ay natulala sa panunood nito. Masyadong hindi maipaliwanag ang eksenang ito. Gayunpaman, sa entablado ng host, ang Ascending Moon Old Man ay tumalon sa kanyang mga paa sa punanibik, maging ang kanyang boses ay nanginginig, pwede ba? Ang maalamat na pill tribulation.
Nang marinig ang mga salita ng Ascending Moon Old Man, sina Chen Ye, Lin Pinghai, at lahat ng asosasyong elder ay blanco na tumingin kay Huang Xiaolong. Il Tribulation. Ayon sa alamat, isang pellet lang na lumalaban sa langit ang mag-trigger ng Pil Tribulation. Halos hindi matindaan ng isa kung ilang 10,000 taon na ang alamat na ito ay naipasa hanggang ngayon, ngunit walang sino man ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata na nag-aalinlangan kung ito ay talagang umiiral. Maging ang Ascending Moon Old Man ay nagbasa lamang ng mga lumang tala tungkol dito mula sa koleksyon ng Thousand World Sect. Ang mga Panginoon sa kasalukuyan, mga matandang halimaw, at mga ninuno ay nanginginig. Alam din nila ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa maalamat na Pil Tribulation na ito. Nang makitang ang napakaraming kidlat na dragon na baha ay malapit ng dumaong sa kanyang Pil Refine ng Divine Beast Diagram, sinuntok ni Huang Xiaolong ang langit gamit ang dalawang kamao. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang magkakasunod na dumadagindong na boom. Sa ilalim ng puwersa ng mga kamao ni Huang Xiaolong, ang mga dragon ng baha ng kidlat ay nabasag sa maliliit na patak ng kidlat na ulan na naasimilasyon sa Divine Beasts Diagram. Nang mawala sa diagram ang bawat patak ng kidlat na ulan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang maitim na ulap sa itaas, na muling nagsiwalat ng malinaw na asul na kalangitan. Mula sa gitna ng Divine Beast Diagram, ang mga nagniningning na sinag ay tumago sa kalangitan, na sinundan ng isang kumikislap na tunog. Ito ang tunog ng matagumpay na condensation ng tableta. Nang matapos ang kasiyasyang tono, nawala ang Divine Beast Diagram. Ang mga makintab na pellet na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak ay lumipad palabas. Sa isang iglap na puno ng halimuyak ang buong parisukat. Ang bawat individual sa karamihan ay nanginginig, nakaramdam ng panibagong sigla sa kanilang kaluluwa. Nagbago ang kanilang mga tingin nang tumingin sila sa dosenang divine pellets. Hindi pinapansin ang mga reaksyon ng mga taong ito, kinuha ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga pellets sa kanyang kamay. Hawak ang 12 exalted divinity pellets sa kanyang kamay, naglakad si Huang Xiaolong papunta sa host stage, huminto sa harap ni Lin Pinghai. Elder Lin, paki-verify sila. Mahinahong nagsalita si Huang Xiaolong. Sa sandaling ito lamang nakabawi si Lin Pinghai mula sa kanyang pagkatulala. Sa isang seryosong solemne na mukha, tinanggap niya ang 12 exalted divinity pellets sa isang tray bago lumipat patungo sa iba pang elder para i-verify silang magkasama. Sa paningin ni Lin Pinghai at ng mga elder, sa loob ng bawat solong exalted divinity pellet ay may kidlat na baha na dragon na kumukutita papasok at palabas. Bukod dito, ang dami ng espiritual na enerhiya sa loob nila ay nakakagulat. Ang lahat ay naghintay ng may pidgel hininga para sa resulta. Ang kampante na ekspresyon ni Siyang Mingji ay napalitan na ng kalungkutan, ang kanyang matagumpay ng ngiti ay wala kahit saan. Muling bumangon sa kanyang puso ang pagkabalisa kanina, lalo pang lumakas. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Qingyi habang pinapanood ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, natapos na si Lin Pinghai at ang mga elder sa pag-verify. Huminga ng malalim si Lin Pinghai habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang excitement. Huang Xiaolong, 12 exalted divinity pellets, na lumampas sa pinakamataas na grade at umabot sa legendary tribulation grade. Higit pa rito, kwalipikado ito bilang rank 1 tribulation grade. 1 oras, 50 minuto. Tribulation grade, lumalagpas sa top grade pills. Ang kanyang mga salita ay parang umaalon-alon na mga alon ng kulog sa pandinig ng mga manonood, na parang kidlat ng kapigatian ang tumama sa karamihan. Si Siyang Mingji ay namumutla ng walang dugo, halos walang lakas na suportahan ang sarili. May malakas na ingay sa utak niya na hindi tumitigil. Bagamat gumamit si Huang Xiaolong ng higit pang 8 minuto kaysa sa kanya, ang kanilang taya ay nakabatay sa kalidad ng pellet upang matukoy ang tagumpay, at ang huling resulta ni Huang Xiaolong ay rank 1 tribulation grade. Pagkatapos, tawag, i-prick, i-click, i-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 689. Bigyan mo ako. Hindi pwede. Hindi sila maaaring maging tribulation grade.
Misteryosong sumigaw si Siang Mingji, itinuro si Lin Pinghay at ang lahat ng nasa host stage. Sumisigaw na parang baliw, siguro ikaw ang pumanig kay Huang Xiaolong, na sadyang nagpapanggap ng mga bagay. Walang sino man ang nakapagpino ng tribulation grade pills. Imposible para kay Huang Xiaolong na gawin iyon. Imposible. Walang paraan sa impyerno na mapino niya ito. Lalong naging marahas si Siang Mingji at umalangaw ang kanyang boses sa plaza, dahilan upang tumingin sa kanya ang mga tao na may kakaibang ekspresyon. Sa entablado ng host, nababawasan ang pasensya ni Lin Pinghay, nagsasalita sa malamig na tono, nagpasinungaling ng mga bagay. Ang refinement ni Huang Xiaolong ay nakakuha ng Pale Tribulation Lightning, lahat ng tao dito ay nakita ito ng kanilang sariling mga mata. Ngunit malakas na sumagot si Siang Mingji, Pale Tribulation. Ito ay isang gawa-gawa lamang, walang nakakita kung ano talaga ang hitsura ng Pale Tribulation. Tinasabi mo bang matutukoy mo na ito ay Pale Tribulation batay sa paglalarawan ng ilang lumang record? Natigilan si Lin Pinghay. Kahit na ang Pale Tribulation na naakit ni Huang Xiaolong kanina ay tumugma sa mga paglalarawan sa mga lumang talaan, totoo rin na walang sino man ang nakagawa nito. Sa makatuwid, ang pagtukoy na ang Exalted Divinity Pellets na pinino ni Huang Xiaolong ay Tribulation grade lamang sa kadahilanang ito ay bahagyang mapilit. Tumingon si Lin Pinghay para tingnan ang Ascending Moon Old Man. Ang Ascending Moon Old Man ay sumagot ng walang pakialam kung sila ay nasa Tribulation grade o hindi, ubusin ang isang tao ng isa at malalaman natin. Ayon sa mga lumang tala, ang pag-inom ng Tribulation grade pill ay magdudulot sa taong iyon na maligo sa kidlat. Iyon ay ang kapighatiang kidlat na dumadaloy mula sa katawan ng taong iyon na kayang linisin ang utak at palitan ang mga litid. Ang isang maagang antas ng God Realm na kumakain ng isang pellet ay katumbas ng epekto ng paglilinang ng isang dekada. Sa ganitong paraan, sigurado akong walang magdududa, tama ba? Ang malamig na tingin ng Ascending Moon Old Man ay dumaan sa mga tao sa paligid ng plaza. Natural, walang tumutol. Ang principal ng Asher Dragon Institute na si Chin Yi ay tumaas lamang ng isang kilay sa katahimikan. Gustong makipagtalo pa ni Siang Mingji ngunit napigilan siyang gawin iyon sa pagtingin ng kanyang master Chin Yi. Kaya, nagtiis si Siang Mingji. Dahil walang pagtutol, ipinatawag ng Ascending Moon Old Man ang alchemist na nang-asiwa sa alchemist assessment ni Huang Xiaolong, si Jia Liang, na nagbigay sa kanya ng isa sa Tribulation grade na Exalted Divinity Pellets. Ang isang Tribulation grade na Exalted Divinity Pellet ay mas mahalaga kaysa sa isang Top Divine grade Spirit Stone. Ang gayong mahalagang tableta ay natural na hindi maaaring ibigay sa mga tagalabas. Noong panahong iyon na pinahihirapan ni Lin Yanhan si Huang Xiaolong, itong si Jia Liang ang nagsalita para sa kanya. Sa makatuwid, ito ay maaaring ituring na isang uri ng gantimpala para kay Jia Liang. Dahil sa kaba, nilunok ni Jia Liang ang Tribulation grade na Exalted Divinity Pellet ng walang pag-aalinlangan. Agad na lumabas ang isang kidlat mula sa ibabaw ng kanyang balat. Sa isang kisap mata, si Jia Liang ay natabunan ng nakakasilaw na liwanag habang ang maraming kapigatian ng mga kidlat ay lumipad mula sa kanyang katawan. Sa panonood ng eksenang ito, ang principal ng Asher Dragon Institute na si Chin Yi at lahat ng mula sa Asher Dragon Institute ay may mga pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay sapat na katibayan na si Huang Xiaolong ay talagang pino ang Tribulation grade ng Exalted Divinity Pellets. Bago ito, si Chin Yi at ang lahat mula sa Asher Dragon Institute ay nagkaroon ng manipis na pag-asa, ngunit ngayon kahit na ang manipis na sinag ng pag-asa ay nabasag sa pira-piraso. Hindi. Imposible. Hindi totoo, hindi ito maaaring totoo. Nag-hysterical na naman si Siang Mingji, umuungal sa ayaw sa kanyang puso. Ang dami mo, talagang nanlaloko ka. Isa itong ilusyon. Isang mapanlinlang na ilusyon na inayos mo. Dumanas siya ng maraming problema para sa Xuanji Treasure, iyon ang kayamanan ng sinaunang Xuanji Divinity Faith Act, paano siya papayag na ibigay ito sa kaaway. Sa pagkakataong ito, umiling ang mga tao sa awa na nanunood kay Siang Mingji.
Sa entablado ng host, ang Ascending Moon Old Man ay naglabas ng malamig na aura habang pinapanood ang hysterical na si Siyang Mingji. Ang kanyang tono ay napakalamig. Kung maglakas loob kang umungol muli, abalahin ang kompetisyon ng alchemy. Sisikailan kita patay sa sandaling ito. Takalin ka patay. Lumalabas ang galit mula sa mga tingin ni Siyang Mingji. Hindi siya naniniwala na ang Ascending Moon Old Man ay maglalakas loob na patayin siya. Gayunpaman, nang bubuksan na niya ang kanyang bibig, ang principal ng Asher Dragon Institute na si Chinyi ay bumulong sa kanya, tama na. Nanigas si Siyang Mingji, nang mapansin na ang kanyang master na si Chinyi ay halos nakatitig sa kanya. Ang puso ni Siyang Mingji ay nanginginig at hindi na siya nang-ahas na gumawa ng isa pang tunog. Galit si Chinyi. Ang alagad niyang ito ay hindi pa siya binaygo noon, ngunit ngayon, lahat ng mukha niya ay natapon dahil sa alagad na ito. Ang ikinadismayan niya ay hindi ang katotohanang natalo si Siyang Mingji kay Huang Xiaolong, kundi ang kanyang saloobin. Maliwanag sa lahat ng araw na siya ay natalo, ngunit siya ay sumisigaw ng hysterically na parang isang mangmang. Ano ito? Ipinapakita na ang kanyang Asher Dragon Institute ay isang masakit na tauhunan. Na hindi nila kayang mawala. Isa lang itong Xuanji Treasure, hindi mahalaga ang pagkawala nito. Ang pangunahing dahilan kung bakit napatitig si Chinyi kay Siyang Mingji kanina dahil alam niyang siguradong papatayin talaga ng Ascending Moon Old Man ang kanyang disipulo. Ang iba ay maaaring mag-isip ng 2 beses dahil sa pagkakakilanlan ni Siyang Mingji, ngunit hindi ang matandang halimaw na iyon. Sino ang Ascending Moon Old Man? Maging ang kanyang master, ang dating principal ng Asher Dragon Institute, ay nagpakita ng takot at pagkagalit tungkol sa kanya. Nakatayo sa kinaroroonan niya, naramdaman ni Siyang Mingji ang mga titig na nakatutok sa kanya. Para silang mga tulis na tinek, para silang nanunood ng isang payaso, puno ng pangungutya. Naikuyom ni Siyang Mingji ang kanyang mga kamao, tumindi ang kanyang puot at hangarin sa pagpatay kay Huang Xiaolong. Mula sa simula hanggang ngayon, si Huang Xiaolong ay nanatiling katahimikan, nakatayo doon na may hiwalay na ekspresyon. Naramdaman ng husto ni Siyang Mingji ang lumalakas na puot at pagpatay na layunin, napangisi si Huang Xiaolong sa loob. Sa lalong madaling panahon, isang buong 3 oras ang lumipas. Si Ancestor Mountain Goat at ang mga natitirang kalahok ay tumigil sa kanilang ginagawa. Sa 140 taon na nakarating sa final round, maliban kay Huang Xiaolong at Siyang Mingji, tanging ang Ancestor Mountain Goat, He Feifan, Wan Zhenxing, at isa pang matandang halimaw na Ancestor Myriad Poison ang nagtagumpay sa pagpino ng Exalted Divinity Pellets. 6 na tao sa kabuuan. Para naman sa ibang mga kalahok, sila ay nabigo o naabot lang sa kalahati. Ang Exalted Divinity Pellets na pinino ng Ancestor Mountain Goat ay na-verify bilang mataas na grado, mas mahusay kaysa sa He Feifan, Wan Zhenxing, Ancestor Myriad Poison, at iba pang lumang halimaw. Ginawaran siya ng 3 pwesto. Kawakas, natukoy ang resulta ng Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito. Walang alinlangan, si Huang Xiaolong ay nanalo ng titulong Pilking sa unang pwesto, si Siyang Mingji ay pangalawa, at pangatlo ay ang Ancestor Mountain Goat. Pagkamat nanalo si Siyang Mingji sa pangalawang pwesto, wala ni isang tao mula sa Asher Dragon Institute ang nakadama ng anumang kislap ng kagalakan sa kabila ng katotohanan na ang pangalawang lugar ay itinuturing din na isang mahusay na tagumpay. Kung ikukumpara sa Xuanji Treasure, ang pangalawang lugar ay wala. Personal na iniharap ng Ascending Moon Old Man ang ranggo na 6 na Diyos, 3,000 Exalted Divinity Pellets, isang sagradong gradong banal na hurno, 3,000 banal na espiritong bato, at 3,000 uri ng mga halamang gamot na higit sa 1,000,000 taong gulang kay Huang Xiaolong. Pagkatapos ibigay ang pabuya kay Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay napatawa ng malakas, "Aking batihing disipulo, talagang hindi mo binaygo ang iyong guro." Hindi alam ni Huang Xiaolong kung tatawa o iiyak. At muli, kasama ang ranggong 6 na Diyos sa kanyang kamay, si Huang Xiaolong ay nasa mabuting kalooban. Rank 6 Godhead. Sa ibabaw ng Buddha Sarira na iyon na na-refine niya kanina, hindi siya magtatagal para makapasok siya sa 8th Order God Realm.
Kung ikukumpara kay Huang Xiaolong nang pumunta si Siang Mingji upang tanggapin ang kanyang pangalawang pwesto na gantimpala, mukhang kamamatay lang ng kanyang guro. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng reward ay naibigay na. Nang malapit nang bumalik si Siang Mingji sa tabi ng kanyang master Qin Yi, ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Siang Mingji, tila may nakalimutan ka. Agad na namula ang mukha ni Siang Mingji, alam kung ano talaga ang tinutukoy ni Huang Xiaolong. 1,000 kaotaw. Ang mga tao na malapit ng maghiwa-hiwalay ay huminto sa kanilang mga hakbang. Ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ay nag-alinlangan sandali bago humarap sa Ascending Moon Old Man. Ascending Moon Old Man, bigyan mo ako ng mukha. Ang usaping ito, maaari ba nating tapusin ito? Nakatayuan ng principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi, ang pagiging handa niyang magsalita sa ganoong paraan ay nakita na bilang mapagpakumbaba. Gayunpaman, umaasa sa kanyang katayuan, tinawag ni Qin Yi ang Ascending Moon Old Man sa kanyang pangalan ng walang magalang na pagbati sa senior. Umisi ang Ascending Moon Old Man, ibigay mo ang mukha mo. Bakit ako dapat? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 670. Sigurado ka ba? Bago ito, si Siang Mingji ang humamon kay Huang Xiaolong sa harap ng publiko, at kung matatalo si Huang Xiaolong kailangan niyang magsagawa ng 1,000 kaotaw. Higit pa rito, kailangan din niyang tawagan si Siang Mingji ancestor simula ngayon. Si Siang Mingji ay may lakas ng loob na gawin iyon sa publiko tiyak dahil ang Asher Dragon Institute principal na si Qin Yi ay nagbigay ng tango ng pag-aproba. Sino si Huang Xiaolong? Siya ang personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man. Ang pagkilos ni Siang Mingji ay isang tahasang kawalang galang sa kanya. Sa madaling salita, hindi inilagay ng principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ang Ascending Moon Old Man sa kanyang mga mata, hindi siya binigyan ng anumang mukha. Dahil ganoon nga, ang Ascending Moon Old Man ay hindi rin kailangang bigyan ng anumang mukha si Qin Yi. At muli, ang Ascending Moon Old Man ay hindi kailanman naglagay ng katayuan ng Asher Dragon Institute principal sa kanyang mga mata. Walang inaasahan na ang Ascending Moon Old Man ay magiging napakadirekta at hindi sumusuko sa harap ng maraming tao na walang pag-aalinlangan sa kahilingan ni Qin Yi. Katulad ng mga naroroon, si Qin Yi ay nahihirapang paniwalaan na ang matanda ay tumanggi na lamang na bigyan siya ng mukha sa harap ng napakaraming tao. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yi, naging malamig at nagtatampo, maging ang temperatura sa plaza ay bumagsak ng husto. Sa gitna ng mga paa ni Qin Yi, isang makapal na layer ng yelo ang kumalat sa plaza. Ascending Moon Old Man, sigurado ka ba? Tanong ni Qin Yi, isang mahinang pagngisi sa kanyang mukha. Bagamat siya ay nag-iingat sa kanya, hindi ito nangangahulugan na talagang natatakot siya sa matanda. Sa loob ng 4 na kalawakan, mayroon pang isang tao na kinatatakutan niya, si Qin Yi. Isang magandang ngiti ang kumalat sa mukha ng Ascending Moon Old Man. Anak, hindi naman masama ang iyong talento, parang naabot mo na ang perfection stage sa iyong 3,000 Asher Dragon Art. Gayunpaman, sa taong iyon, naabot din ng master mo ang perfection stage sa kanyang 3,000 Asher Dragon Art, ngunit hindi ko pa rin siya kalaban. Sa palagay mo ba ay mas malakas ka kaysa sa iyong guro sa kanyang tuktok? Masyadong malungkot si Qin Yi, naaalala ang sinabi ng kanyang master na maliban kung ang kanyang 3,000 Asher Dragon Art ay lumampas sa yugto ng pagiging perpekto, hindi siya ang magiging kalaban ng Ascending Moon Old Man. Ngunit, sa taong iyon, hindi binanggit ng kanyang guro ang tungkol sa pagdanas ng anumang pinsala mula sa pakikipaglaban niya sa Ascending Moon Old Man. Ang liwanag ng pagdududa at pag-aalinlangan ay kumislap sa mga mata ni Qin Yi. Sa oras na ito, ang lahat ng mga master ng Asher Dragon Institute na nakatayo sa likod ng Qin Yi ay nagsimula ng magpaikot ng kanilang chi sa katahimikan. Tinalot ng kanilang mapang-ipong momentum ang plaza, naghahanda sa pag-atake anumang oras. Ang mataas na tensyon ay biglang naputol ng boses ni Siang Mingji. Guro, dahil ang postahan ay iminungkahi ng alagad na ito, ang disipulo ay handang tuparin ito ayon sa napagkasunduan.
Matapos sabihin iyon, naglakad si Siang Mingji patungo kay Huang Xiaolong. Sa harap ng maraming nagulat na mga mata, yumuko si Siang Mingji, lumuhad at sinimulan ang unang kawtaw. Ang mga kamao ng Asher Dragon Institute Principal Chinyi ay mahigpit na nakakuyom, naglabas ng nakakatakot na aura. Sa huli, wala na siyang ginawang aksyon. Kahit na ipinagmamalaki ni Chinyi ang kanyang sarili sa katotohanan na ang kanyang lakas ay nalampasan na ang nakaraang Asher Dragon Institute Principal, sa kabila ng pagiging nasa tuktok ng God Ranking List, ang Ascending Moon Oldman ay nauna ng naranggo sa God Ranking List 60,000 taon. Kanina, napakaraming taon na ang lumipas, ano ang kasalukuyang lakas ng Ascending Moon Oldman ngayon? Hindi nakakalimutan na ito ang Royal Peel City, hindi ang kanyang Asher Dragon Institute. Marahil dahil sa nakakagigil na aura na nagmumula sa Asher Dragon Institute Principal, walang nangahas na libakin o pagtawanan si Siang Mingji. Sa bawat katok, tinatawag ni Siang Mingji ang salitang ancestor. Sa napakalaking parisukat na may napakaraming kilalang puwersa at karakter sa paligid, umaalingaw-ngaw ang nag-iisang boses ni Siang Mingji. May maliit na kunot sa noo ni Huang Xiaolong. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Siang Mingji, na natiis ang kahihiyang ito, ay nalihis sa kanyang mga palagay. Para sa mga miyembro ng Asher Dragon Institute, ang oras ay lumipas ng napakabagal. Umalik si Siang Mingji sa tabi ni Chinyi pagkatapos niyang gawin ang 1,000 kawtaw na may napakatahimik na ekspresyon. Aalis na kami. Malamig na sabi ni Chinyi, pinamunuan ng grupo ng mga master ng Asher Institute. Bago tumalikod si Siang Mingji upang umalis, sa kabila ng kanyang kalmadong mukha, ang tingin sa kanyang mga mata habang nilalampasan nila si Huang Xiaolong ay naglalaman ng matinding puot at kasamaan na ang sinumang tao ay maaaring yumukod sa kanilang mga tuhod. Ilang sandali pa, nawala sa kanilang paningin ang grupo ng Asher Dragon Institute. Ang mga naghihintay na manood ng isang magandang palabas ay nagkalat na may mga pag-uudyok ng panghihinayang. Noong una, inakala ng lahat na ang isang tulad ng Asher Dragon Institute Principal ay hindi magtitiis na panoorin ang kanyang personal na disipulo na magbibigay kay Huang Xiaolong ng 1,000 kawtaw bilang paghingi ng tawad sa publiko, ngunit nangyari talaga. Talagang tiniis ito ng Asher Dragon Institute Principal. Ang mas hindi inaasahan ay ang kusang inamin ni Siang Mingji na natalo siya at yumuko. Kasabay nito ay naghiwa-hiwalay ang mga manunood sa iba't ibang direksyon, isang labanan ng dumura ang naganap, tinatalakay ang mga highlight ng Alchemist Grandmaster Competition. Sa Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito, si Huang Xiaolong ay talagang gumawa ng Rank 1 Tribulation Grade ng Exalted Divinity Pellets. Tribulation Grade. Ang mga Divine Pellet na grade ng Tribulation ay hindi pa lumitaw sa 4 na galaxy dati. Si Huang Xiaolong ay talagang karapat-dapat sa titulong Pilking ng terminong ito. Nang matapos ang mga bagay, si Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Oldman, Chen Ye, Lin Pinghai, at ang Elders of Alchemist Grandmaster Association ay pumunta sa punong tanggapan ng asosasyon. Ayon sa tradisyon ng Alchemist Grandmaster Association, ang bawat bagong Pilking ay dapat magbigay pugay sa mga estatwa ng nakaraang Pilkings. Siyempre, pagkatapos ng araw na ito, isang estatwa ni Huang Xiaolong ang ay dadagdag sa linya. Pagkatapos ng seremonya, ang Ascending Moon Oldman ay bumalik sa kanyang nakagawiyang sarili, na sinaman ng tingin si Huang Xiaolong, "Anak, nanalo ka sa unang lugar sa kompetisyon, pati na rin ang Xuanji Treasure. Isa ka na ngayong tunay na mayaman, dapat nating inumin ang ating puso upang magdiwang. Halika, sa Royal Peel House." Tumingin ang matandang lalaki sa balikat niya kina Chen Ye, Lin Pinghai, at ang iba pa, "Tara na, pumunta rin kayong lahat." Bumibili ang batang ito. Si Huang Xiaolong ay talagang hindi nakaimik sa pagkakataong ito. Kung titingnan ang sitwasyon, tila hindi siya makakataka sa kanyang mga tungkulin bilang host kaya, sina Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, ang Ascending Moon Oldman, Chen Ye, Lin Pinghai, at isang malaking grupo ng Alchemist Grandmaster Association. Nagtungo ang mga matatanda sa Royal Peel House sa magandang kalagayan.
Nang makatanggap ng balita ang may-ari ng Royal Philhouse na si Deng Kaiji na si Huang Xiaolong at ang Ascending Moon Oldman ay magalang na naghihintay sa pasukan para salubungin sila. Lumayo pa siya ng isang hakbang at nilinis ang buong lugar, isinara ang kanilang lugar sa loob ng isang araw lalo na para sa grupo ni Huang Xiaolong. Ang matagal nang itinatag na panuntunan ay isang tao, isang pitchel ng Royal Pale Wine, ngunit nagpadala si Deng Kaiji ng higit sa 100 pitchel sa grupo ni Huang Xiaolong. Ayon kay Deng Kaiji, lahat ng mga ito ay mula sa kanyang pribadong koleksyon, kaya walang nabasag na panuntunan. Kung ang mga pitchel ng alak na ito ay tunay niyang personal na koleksyon, alam ng lahat sa kanilang mga puso, ngunit walang itinuro ito ng tahasan. Sa ilalim ng impluensya ng mabuting kalooban at mahusay na alak, kahit na si Xie Xiaofei ay umiinom ng higit sa karaniwan niyang ginagawa, ang kanyang maselang mukha ay kasing pula ng mansanas, na nagdaragdag ng isang layer ng pangakit sa kanyang kagandahan. Habang patuloy ang inuman, patuloy na itinaas ni Na Chenye, Lin Pinghai, at marami pa ang kanilang mga tasa para sa isang toast kasama si Huang Xiaolong, sunod-sunod na tawag ni Senior Brother Huang, ang umalangaw-ngaw, dahilan upang si Huang Xiaolong ay gustong kumawala sa kanila. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Huang Xiaolong nang ipilit ng mga taong ito na tawagin siyang Senior Brother Huang. Samantalang sina Chenye at Lin Pinghai ay handang tawagin si Huang Xiaolong na Senior Brother Huang, hindi dahil sa Ascending Moon Oldman, kundi dahil pareho silang kumbinsido sa alchemy skills ni Huang Xiaolong. Para sa kanila, ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong ay nalampasan na ang guro, ang pagsasabing siya ang unang alchemist sa 4 na kalawakan ay hindi pagmamalabas. Sila ay mga taong nahilig sa alchemy. Para sa kanila, isang malaking karangalan din ang masabi na si Huang Xiaolong ang kanilang senior brother. Sa oras na ang grupong ito ng mga tao ay lumabas mula sa Royal Philhouse, ito ay isang araw at gabi mamaya. Habang papalis sila, ang daang pitchel ng alak ay naubos lahat. Pumalik sa tirahan ni Chenye, sa loob ng courtyard na inayos para sa kanya, kinuha ni Huang Xiaolong ang ranggo na 6 na Diyos na may kaba. Rank 6 Godhead. Tulad ng nakaraang Rank 5 Godhead, ang Rank 6 Godhead na ito ay mula rin sa isang late First Order High God Realm Master, ngunit ang malawak na enerhiya, God Force, at God's Law na nasa loob ng Rank 6 Godhead na ito ay lumampas sa nauna. Sa mismong araw ding iyon, nakaupo si Huang Xiaolong na naka-crossleg sa loob ng Zumi Temple at nagsimulang pinuhin ang ranggo na 6 na Diyos. Halos agad-agad, ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos sa loob ng Diyos ay matako na kinain ng Treasure Dragon Protective Shield Art Diagram sa loob niya, na naging bahagi ni Huang Xiaolong. Habang dinadalisay niya ang ranggo na 6 na Diyos, ang Buddha Sarira ay patuloy na naglalabas ng purong Budismong enerhiya at asensya ng dugo sa kanyang katawan din. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.